Hindi inaasahang nakuha ng ating bida ang shake system. Araw-araw pwede niyang alugin ang isang dice para ma-reset ang kanyang mga katangian, pero 11 taon na siyang dirdiretsong nag-alog. Bawat beses ang kanyang mga attributes ay kasing walang kwenta ng basura sa loob ng 1,000 taon o kaya ay basurang pang 10,000 taon. Ngayon manhid na siya sa paulit-ulit na pag-alog, kaya sumumpa siya na magsisimula lang siyang mag-cultivate kapag nakuha niya ang isang pambihirang attributes. Ngayon gaya ng dati, nag-alog siya at nakuha na naman ang spiritual root na kasing walang kwenta ng basura sa loob ng 1,000 taon. Sa sobrang inis dumura siya ng isang lagok ng dugo. May pakiramdam ng pagtanggap, sinimulan niyang alugin ang kanyang innate destiny. Pero bigla ay may kumislap na gintong ilaw, talagang nakuha niya ang isang napakagandang innate destiny na may 4 na attributes na top-level charm at top-level swordsmanship aptitude at top-level agility, at pagkatapos magsimula ang game of life makakakuha siya ng unparalleled cultivation technique at 1,000 high-grade spirit stones. Kaya gulat talaga siya. Pagkatapos humiga siya sa sahig at tumawa ng malakas, at sinabing mula ngayon kailangan ko na lang mag-focus sa pag-alog para sa isang high-quality spiritual root qualification. Ngayong mayroon na akong ganitong superior destiny, kahit mag-shake pa ako ng dice hanggang mag-40 ano naman ngayon. Sa hindi masyadong malayong hinaharap, tiyak na may pwesto ko sa cultivation world na ito. Ang pangalan ng binata ay Hanju. Ang kanyang mga magulang na mga alipin ni Old Tai, isang alchemist ng outer sect lamang ng Jade Pure Sect, ay karaniwang nagtatanim ng elixirs para sa kanya. Pero sa taon na 6 na taon siya, iniwan siya ng kanyang mga magulang at tumakas, kaya si Hanju ang pumalit sa trabaho ng kanyang mga magulang. Isang araw ay 2 cultivator mula sa inner sect ng Jade Pure Sect ang biglang dumating sa Medicine Valley na ito. Lumalabas na si Old Tai ay umalis para sa negosyo at ang sekta mismo ang nag-utos sa kanila na bantayan ang lugar na ito. Ganoon lang lumipas ang 2 taon, at si Hanju ay hindi pa nakakakuha ng isang high-quality spiritual root. Ang malas ko naman talaga, natatakot ako na baka mamatay ako sa pag-alog ng dice nang hindi man lang nakakakuha ng superior spiritual root. Pero doon bumalik si Old Tai, at tinawag ang lahat para magtipon. Pinuri muna ni Old Tai ang lahat na sinabing magaling ang ginawa ninyo, habang walang nangyaring problema at masaya ako. Lahat ay labis na naantig, ito ang dapat naming gawin kasi isang karangalan na mapaganang pasanin ng aming master. Si Hanju gayon paman ay mukhang hindi na-impress na sinabing isang grupo ng sip-sip, gaano man kamatamis ang inyong mga salita, hindi naman kayo bibigyan ng benepisyo ng matandang ito. Sa sandaling yun biglang tinawag ni Old Tai si Hanju at 3 pa, at ito ay para sa spiritual root qualification check. Naisip ni Hanju, hindi ba palagi niyang pinagbabawalan ang mga alipin na mag-cultivate? Pero teka, may dugo sa kanyang damit, sugatan si Old Tai. Buti na lang, si Hanju ay hindi kailanman nakakuha ng magandang spiritual root. Pagkatapos may nakita pang isang matabang bata na may spiritual root, at agad na sinabi ni Old Tai, gusto kitang gawing alagad at isama ka sa labas ng lambak para mag-cultivate, gusto mo ba yun? Tuwang-tuwa ang matabang bata na sinabing gusto ko po. Si Hanju lang ang nakakaalam na baka hindi na bumalik ang matabang bata na ito, kasi masyadong delikado ang mundong ito, kailangan kong magmadali at mag-alog ng spiritual root para sa cultivation. Lumipas ang 3 taon ng ganoon lang biglang may malakas na tawanan ng parang baboy na narinig mula sa kwarto ni Hanju. Tuwang-tuwa si Hanju kaya gulong-gulong siya sa sahig, dahil nakakuha siya ng top-level spiritual root na may 6 na attributes. Malapit nang magsimula si Hanju sa pag-cultivate sa tulong ng system, pero bigla niyang naisip si Old Tai ang matandang yun at hindi na nakita ang matabang bata simula nang dalhin siya, siguro patay na yun ngayon, kaya delikado kung malalaman niya na nag-cultivate ako. Sa sandaling yun biglang lumabas ang notification ng system, maaari kang pumili ng isang maliit na lugar at tutulungan ka ng system na gumawa ng barrier at hindi may detect ng mga cultivator sa labas ng barrier ang anumang pagbabago sa loob. Tuwang-tuwa si Hanju kasi maaaring gumawa ng barrier, kaya kung ganoon ngayon ako si Hanju, ay opisyal na magsisimula sa landas ng cultivation, kaya system simulan mo. Sa susunod na sandali lumitaw siya sa space ng system. May mga option na lumulutang sa kanyang harapan ngayon na hindi mo inaasahang nagising ang inheritance ng Immortal Emperor at nakakuha ng unparalleled technique ang 6 realms of reincarnation at sinimulan ang landas ng cultivation, mangyaring piliin ang iyong pangunahing cultivation path. Naisip ni Hanju na ang 6 realms of reincarnation ay marahil may kasamang pag-cultivate ng lahat ng 6 na uri ng spiritual roots ng sabay-sabay. Agad siyang nagpasya na piliin ang Sword Cultivator bilang kanyang pangunahing cultivation path. Pagkatapos pinanood niya kung paano sinipsip ang lahat ng nakapaligid na spiritual energy sa kanyang katawan, at agad na naramdaman ni Hanju ang kapangyarihan, at nakahanap ng isang relationship panel na nadagdag. Nang buksan niya ito nakita niya na ang kanyang relasyon kay Old Tai ay hatred.
Hindi maiwasang magalit si Hanju na kakainis ka old Thai bastard ka nagpapakahirap akong magtanim ng damo para sa iyo at galit ka pa rin sa akin? Teka malamang na ang kapaitan ni old Thai ay dahil sa pagtakas ng aking mga magulang pero wala naman siyang ginawa sa akin wala siya sa mga nakaraang taon kaya makakapag-cultivate ako ng payapa. Agad na pinakalma ni Hanju ang kanyang isip at sinimulan ng payapang pag-cultivate. Naramdaman ni Hanju ang spiritual energy ng hangin lupa kahoy at tubig sa kanyang paligid pero walang fire at thunder spiritual energy. Nang hindi na nag-iisip nagpa siya siyang unang i-cultivate ng maayos ang apat na uri ng spiritual energy na ito. Doon muling lumabas ang system na may dalawang opsyon at ang una ay kumuha ng mahiwagang kagamitan sa energy cultivation realm at pangalawa palawakin ang kakayahang itago ang antas ng cultivation at spiritual root. Naisip ni Hanju ang galing talaga ng system na ito para maitago ang cultivation level at spiritual root ng isang tao. Kaya ng walang pag-aatubili pinili niya ang pangalawang opsyon. Lumipas ang panahon, at lumipas ang 2 taon. Ang apat na uri ng spiritual energy ni Hanju ay na-cultivate na ngayon sa ikapitong antas ng energy cultivation realm, gayunpaman ang akalain ni Hanju na makakapagpatuloy siya sa payapang pag-cultivate, kumatok ang gulo. Habang pabalik na si Hanju nakita siya ng isang inner sect disciple na nagngangalang Xing Hangshan, at diretsyong inanyayahan siyang sumama sa kanya sa isang maliit na kagubatan. Nagtaka si Hanju na sinabing hindi ko siya kilala kaya bakit niya ako biglang inimbitahan sa isang maliit na kagubatan. Agad niyang binuksan ang system ng listahan ng relasyon at nalaman na si Xing Hangshan ay may 2 star ng kabutihang loob kay Hanju. Gusto niya kaya akong makipag-dual cultivate dapat ba akong sumunod o sumunod at nang bahagyang nasasabik si Hanju. Sinabi ni Xing Hangshan tulungan mo akong kunin ang pill recipe ni Old Thai, at dadalhin kita palayo sa Jade Pure Sect para sumama sa Demon Cult kung maganda ang aptitude mo at makamit mo ang ilang antas ng cultivation baka ikonsidera ko pa ang pagiging cultivation partner mo. Agad na natigilan si Hanju na sinabing isang demonic path cultivator ang babaeng ito. Agad na naramdaman ni Hanju ang kawalan ng pag-asa kasi ang pag-offend sa Jade Pure Sect ay magpapahabol sa akin hanggang sa dulo ng mundo pero kung tatanggi ako tiyak na papatayin ako ng mangkukulam na ito para manahimik ako. Kahit na kami ay parehong nasa ikapitong antas ng energy cultivation realm, wala pa akong natutunang anumang spells, kaya hindi ko siya dapat harapin ng direkta. Agad na sinabi ni Hanju hindi ko alam kung nasaan ang item at may kasama rin kayong miyembro ng sekta na nagbabantay sa atek. Ngunit pinilit siya ni Xing Hangshan na sinabing nasa atek ang item, at tungkol naman sa isa pang tao ako na ang bahala sa pag-akit sa kanila palayo. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang itim na pill sakaling magkaproblema ang pill na ito ay makakatulong sa iyo na i-activate ang iyong spiritual root. Nang hindi na naghihintay ng anumang reaksyon mula kay Hanju isinubo niya ito sa kanyang bibig at pinilit siyang lunukin. Pagbalik ni Hanju sa kanyang kwarto, agad niyang isinuka ang elixir sa tulong ng system. Habang pinag-iisipan ni Hanju kung susundin niya ang utos ni Xing Hangshan, biglang lumabas ang system una nakawin ng pill recipe at makuha ang pabor ni Xing Hangshan at makakuha ng 5-star na hatred mula sa Jade Pure Sect at pangalawa lubos na tumanggi pigilan si Xing Hangshan na makuha ang pill recipe para makuha ang sword technique Supreme Finger Divine Sword. Nang tiningnan ang dalawang opsyon na ibinigay ng system hindi nag-atubili si Hanju na piliin ang pangalawa. Nang gabing yun habang nagko-cultivate si Hanju sa kanyang kwarto, biglang lumitaw si Xing Hangshan sa labas ng kanyang bintana nalaman ko na ang pill recipe ay nasa study akitin ko palayo ang bantay sa atek ni Old Thai sandali kaya pumasok ka at maghanap. Tandaan mo may formation sa atek at kung may mali ay agad na babalik si Old Thai wala kang gaanong oras kaya magmadali ka. Di nagtagal dumating si Hanju sa atek at totoo nga lahat ay naakit palayo. Pumasok si Hanju sa study at kunwaring naghahanap at kunwaring casual siyang tumingin-tingin at pagkatapos ay nagsimulang magpabeya. Ano ba naman itong biro ang laki ng storeroom na ito kaya paano ko naman kaya ito mahahanap ang mangkukulam na ito ay mas madaling makakapasok at mahahanap ang pill recipe ng mag-isa pero ipinipilit pa rin niyang gumawa ng ganitong kaguluhan wala ba siya sa katinoan? Talagang iba-iba ang mga tao maging ang panulat na ginagamit ni Old Thai ay gawa sa ginto samantalang kaming mga medicine slaves ay kailangan ng magtiis sa pinakamaliit mga walang hiyang mga may-ari ng lupa. Biglang lumitaw si Xing Hangshan sa likod ni Hanju ano ang binubulong-bulong mo na hanap mo ba ang pill recipe? Nang makita na hindi talaga naghahanap si Hanju ng pill recipe, papatayin na sana ni Xing Hangshan si Hanju. Sa takot na bangga ni Hanju ang isang cabinet, at nahulog ang isang florera mula sa cabinet. Pagkatapos ay lumitaw ang pill recipe sa harap nilang dalawa, kaya tulala si Hanju, na sinabing hindi ganito ang pagtatago ng mga bagay kaya tapos na. Ngayong hawak na niya ang pill recipe tiyak na papatayin niya ako para manahimik ako pero nang biglang sumugod si Xing Hangshan sa kanya. Hindi inaasahan masiglang niyakap lang ni Xing Hangshan si Hanju na sinabing ikaw nga ang aking lucky charm.
Habang pinanood ang masiglang kilos ni Shin Hangsha naisip ni Hanju hindi ko dapat ipaalam na makuha niya ang peel recipe o kundi ay hindi ko na makukuha pa ang aking Supreme Finger Divine Sword Technique. Kinuha niya ang isang ladrilyo na handang palihim na patumbahin siya, nang biglang may atake na tumama sa kanilang dalawa kaya naitulak palayo si Hanju, at ang peel recipe ay lumipad sa mga kamay ng isang bagong dating. Na walang iba kundi si Old Tai na sinabing ang lakas ng loob mong maghangad ng peel recipe talagang mapangahas ka. Nang makita na masyadong malakas na kalaban si Old Tai, hindi nagatubili si Shin Hangsha na tumakas. Nang magising si Hanju na nakahiga sa sahig, at nakita si Old Tai, agad niyang sinabi, Panginoon, sa wakas ay dumating ka kasi halos mawala ang buhay ko sa pagpapahinto sa mangkukulam na iyon. Pagkatapos ay inutusan ni Old Tai si Hanju na ipaliwanag ng malinaw ang sitwasyon. Nang masabi na ni Hanju ang lahat kay Old Tai hindi siya pinahirapan nito at nang malaman na matagumpay siyang nakalusot, mabilis na lumayo si Hanju. Sa sandaling ito nagpadala rin ng notification ng system na sinabing mission completed successfully obtained Supreme Finger Divine Sword. Lumipas muli ang 2 taon, na-cultivate na ni Hanju ang lahat ng 4 na uri ng spiritual root sa ika-9 na antas ng Energy Cultivation Realm. Kulang na lang niya na i-cultivate ang Lightning at Fire spiritual root sa ika-9 na antas para makapag-breakthrough sa Foundation Establishment Realm, at panahon na rin para umalis siya sa lugar na ito. Sinamantala ang dapit hapon, kinuha niya ang kanyang bag at umalis sa lugar na kanyang tinitirhan sa loob ng 20 taon. Direktang dumating siya sa gate ng Jade Pure Sect. Ang pangalan ko ay Hanju, isang rogue cultivator sa ika-9 na antas ng Energy Cultivation Realm na nagnanais na sumali sa Jade Pure Sect. Maaari ko bang malaman kung may paraan para makapasok? Malapit ng i-report ng gatekeeper, nang makasalubong niya ang Outer Sect Steward, na siyang Luo at agad niyang sinabing ipakita ni Hanju ang kanyang spiritual energy. Walang kahirap-hirap na isinagawa ni Hanju ang isang galaw ng Supreme Finger Divine Sword, at pinutol ang tuktok ng isang bundok. Ang galaw na ito ay agad na nagpatulala sa kanilang tatlo, kaya nang walang ibang salita dinala niyang Luo si Hanju para magparehistro. Sa daan nagtanong si Hanju, may lugar ba ang Jade Pure Sect para sa pag-cultivate ng Lightning at Fire spiritual energy? Nagulat siyang Luo nang marinig ito at naisip siya kaya ay isang Lightning spiritual root. Pagkatapos ay sinabi niya maaaring mayroong ganoong mga lugar ang Inner Sect pero ang qualification para makapasok sa Inner Sect ay ang pag-abot sa Foundation Establishment Stage. Gayunpaman kung ikaw ay isang Lightning spiritual root maaaring ikaw ay isang exception at payagan na direktang sumali sa Inner Sect. Nang marinig ito agad na ipinakita ni Hanju ang kanyang Lightning spiritual root. Pagkatapos ay dinala niyang Luo si Hanju para makipagkita sa isang elder, at casual lang na ipinakita ni Hanju ang 3 sa kanyang spiritual roots. Ganoon lang ay madaling nakasali si Hanju sa Inner Sect at nakatanggap pa ng luxurious welcome package. Sinabi ng elder at niyang Luo na magpahinga siya ng maayos at sinabi nilang dadalhin siya sa Inner Sect kapag bumalik na ang Great Elder. Bamantong hininga ng bahagya si Hanju, hindi ko inaasahang naging isang mahalagang tao ako na kailangang alagaan, pero agad niyang natuklasan na may fire spiritual energy dito, at nang walang pag-aatubili sinimulan niyang i-cultivate ito. Makalipas ang kalahating taon bumalik ang Great Elder at agad na dumating siyang Luo para ipaalam kay Hanju pero pagbukas ng pinto. Nagulat siyang Luo, na makita na si Hanju ay nag-cultivate sa buong kalahating taon na ito at nang idilat ni Hanju ang kanyang mga mata na cultivate na niya ang kanyang fire spiritual root sa ika-4 na antas ng Energy Cultivation Realm. Pagkatapos sumama siya kay Yang Luo para makipagkita sa Great Elder. Direktang sinabi ng Great Elder kay Hanju ang sekta ay may 18 peak o rurok na nangangahulugang may 18 teaching elders at kung may magkagusto sa iyo maaari kang direktang maging Inner Sect disciple. Kung hindi kailangan mong maabot ang Foundation Establishment sa lalong madaling panahon para makasali sa minor competition ng sekta. Pagkatapos dinala ng Great Elder si Hanju sakay ng isang flying gourd patungo sa Inner Sect at sa daan ipinakilala ng Great Elder kay Hanju ang iba't ibang elders ng Inner Sect at bawat rurok ay may sariling kapaligiran dahil sa karakter ng teaching elder ang ilan ay low-key lang at nagfo-focus sa hard cultivation habang ang iba ay madalas na lumalabas para sa mga misyon kaya anong uri ng cultivation atmosphere ang gusto mong salihan? Nag-isip sandali si Hanju at sinabing pipiliin ko ang low-key at hard cultivation path, hindi ko gusto ang gulo at hindi ko gusto ang pagiging high profile. Tiningnan ng Great Elder si Hanju ng makahulugan, at pagkatapos ay tumawa na sinabing ang Jade Seclusion Peak ay bagay na bagay sa iyo, siguradong magugustuhan mo doon. Pagpasok sa Inner Sect, natulala sila sa tanawin sa kanilang harapan. Akala ni Hanju na maliit lang ang Jade Pure Sect pero lumabas na napakalaki nito. Lumipad ang Great Elder, ipinakilala ang iba't ibang lugar ng Inner Sect kay Hanju. Nang dumating sila sa Jade Seclusion Peak ang buong bundok ay mukhang tahimik at payapa.
Sinabi ng Great Elder ang teaching elder ng Jade Seclusion Peak ay si Shizuan Fairy. Malalim at misteryoso ang kanyang cultivation at gusto niyang mag-cultivate ng mag-isa kaya tahimik ang Jade Seclusion Peak at bukod pa rito hindi niya pinapayagan ng kanyang mga disipulo na magkaroon ng romantic entanglements kaya ang Jade Seclusion Peak ay pangunahing binubuo ng mga hard cultivators. Nang marinig ito lumiwanag ang mga mata ni Hanju na sinabing ang lugar na ito ay para sa akin. Pagpasok sa main hall, ipinakilala ng Great Elder si Hanju kay Shizuan Fairy. Nagtanong si Shizuan Fairy, Hanju, handa ka bang mag-focus lang sa cultivation nang hindi pinapansin ang mga bagay sa mundo? Nang sisigat na sana si Hanju, narinig niya ang isang boses na nagsabing sa wakas nakakuha ang Jade Seclusion Peak ng isang dissenting junior brother. Isang babae ang lumapit kaya agad na binuksan ni Hanju ang listahan ng relasyon at nalaman na si Chang Yu ay may 2 puso ng kabutihang loob sa kanya. Pero agad na sumagot si Hanju kay Shizuan Fairy na sinabing maliban kung inutusan ay kaya kung magseklud ng 100 taon nang hindi lumalabas kaya nang marinig ito agad na bumaba sa isang star ang kabutihang loob ni Chang Yu. Pagkatapos inutusan ni Shizuan Fairy si Hanju na atakihin siya, kaya agad na tinipon ni Hanju ang lahat ng kanyang lakas sa isang sword energy. Na sumugod patungo kay Shizuan Fairy na parang kidlat. Pero nang malapit na itong tumama kay Shizuan Fairy, nawala ang sword energy sa hangin. Magaan na nagtanong si Shizuan Fairy, ito lang ba ang alam mong galaw, at tapat na umamin si Hanju. Pagkatapos ay sinabi ni Shizuan Fairy, hindi masama ang sword technique na ito, mula ngayon manatili ka sa Jade Seclusion Peak. Iniwanan ng Great Elder si Hanju ng isang makahulugang ngiti bago umalis, pero napansin ni Hanju na tinitigan siya ni Shizuan Fairy. Habang nagtataka siya sa sitwasyon, mabilis na ipinahiwatig ni Chang Yu, pinagsasabi kanya na magbigay ka ng respeto bilang isang disipulo. Doon lang napagtanto ni Hanju at mabilis siyang lumuhad sa harap ni Shizuan Fairy. Disipulo Hanju ay nagbibigay galang sa master, naway mabuhay si master magpakailanman. Natigilan si Shizuan Fairy sa ginawa ni Hanju. Iniisip mo ba na ang master mo ay isang empress? Sige Yu, dalhin mo ang iyong junior brother para magparehistro sa inner sect at tulungan mo siyang ayusin ang kanyang cave dwelling. Agad na kinaladkad ni Chang Yu si Hanju nang may kagalakan. Sa daan masayang sinabi ni Chang Yu kay Hanju na lumapit sa kanya kung may kailangan siya. Ang direktang tingin ni Chang Yu ay nagpatakot kay Hanju na hindi siya tignan sa mata kaya mabilis siyang nagsabi, hindi ko po guguluhin ng senior sister kaya kung may kailangan po ang senior sister, huwag po kayong magatubiling utusan ang inyong junior brother. Ginawa nitong napakasaya si Chang Yu, at naisip 5 taon na ako sa Jade Seclusion Peak at sa wakas isang gwapong junior brother na may ugali at personalidad na nababagay sa aking panlasa ang dumating, hindi ko siya hahayaang tumakas. Si Hanju pinagmamasdan ang ekspresyon ng kanyang senior sister na puno ng kasakiman na parang lobo ay hindi maiwasang makaramdam ng takot. Ang Jade Seclusion Peak na ito ay hindi nabubuhay sa pangalan nito. Bakit ang lahat ng babaeng disipulo ay parang lobo at tigre? Di nagtagal na ayos na ni Chang Yu ang cave dwelling ni Hanju at inilagay pa siya sa tabi ng kanyang sariling tirahan. Pagkatapos umalis ng senior sister, tiningnan ng maayos ni Hanju ang kanyang cave dwelling, muling namangha sa karangyaan ng inner sect. Pagkatapos ay naaalala niya na ang Master's Realm ay nasa 3 antas ng Nascent Soul Realm. Sa listahan ng relasyon nito ang pinakamalakas na cultivator na nakilala ko sa ngayon. Kailangan kong kumapit sa ganitong makapangyarihang figura. Ang mga kilalang levels of cultivation mula mababa hanggang mataas ay ayon sa pagkakabanggit. Una ay Energy Cultivation Realm, Foundation Establishment Realm, Golden Core Realm, Nascent Soul Realm, at ang buong Jade Pure Sect. Ang realm lang ng Founding Ancestor ang lumampas sa Nascent Soul Realm, subalit matagal na itong wala at hindi pa bumabalik. Nang maghahanda na sana siyang magsimulang mag-cultivate, biglang lumabas ang system at binigyan si Hanju ng 2 opsyon. Una ay makakuha ng reputasyon at pamunuan ng Jade Seclusion Peak upang maging pinakamakapangyarihang rurok, at ang reward para sa misyon ay isang unparalleled magical tool, pero ito ay mag-o-offend kay Shizuan Fairy. At pangalawa naman ay mag-cultivate sa paraang hindi gaanong kilala at makakuha ng pagkilala mula kay Shizuan Fairy na magbibigay ng reward na secret manual para sa agility. Nang makita ang unang opsyon, agad na natigilan si Hanju kasi ang pagkamit ng reputasyon at pagiging pinakamalakas na rurok ng Jade Seclusion Peak ay parang magandang bagay, hindi ba? Kaya bakit naman ito mag-o-offend kay Shizuan Fairy? Medyo kakaiba ang master na ito. Bago niya pa namalayan lumipas na ang 3 taon. Na-cultivate na ni Hanju ang lahat maliban sa kanyang lightning spiritual root sa 9 na antas ng Energy Cultivation Realm. Agad niyang hinanap ang kanyang master, at sinabing na-cultivate ko na ngayon ang parehong wind at fire spiritual root sa 9 na antas ng Energy Cultivation Realm. Maaari po ba akong gabayan ni master kung saan ako makakapag-cultivate ng lightning spiritual energy? Nagulat si Shizuan Fairy nang tingnan si Hanju at sinabing, nagsisikap ka ba para sa Foundation Establishment na may 3 uri ng spiritual power? Pero agad na pinigilan ni Shizuan Fairy ang mga plano ni Hanju.
Na sinabing ang pag-specialize sa isang uri lang ng spiritual energy ay napakahirap na at plano mong mag-specialize sa tatlo at hindi pa kasama ang heavenly tribulation na magiging mas malakas sa susunod kaya ang oras na nawala sa cultivation ay pagkawala rin. Naintindihan naman ito ni Hanju, totoo nga na may dahilan kasi ang pagkakaroon ng mga spiritual roots na ito ay may kapalit, hindi lang siguro inaasahan ni Master na may sarili akong pamamaraan. Pagkatapos ay sinabi niya ang disipulo ay gugugulin ng lahat ng kanyang oras sa cultivation. Kaya nang makita ito, bahagyang ngumiti ang labi ni Shizuan Fairy. Ang inner sect ay may teleportation array na papunta sa Thunder Spirit Pool. Di nagtagal dumating si Hanju sa Thunder Spirit Pool, at muling namangha sa ganda ng Jade Pure Sect. Akala ko dati ang tinatawag na Thunder Spirit Pool ay maliit lang na pond, mukhang nakatingin ako sa langit mula sa ilalim ng balon. Sa sandaling ito napansin niya na ang napakalaking Thunder Spirit Pool ay may isa lang na nag-cultivate, pero habang siya ay nakatulala, biglang may lumitaw na tree trunk na may mukha ng tao sa likod ni Hanju. Huwag kang magpagala-gala sa loob ng Thunder Spirit Pool, maaari ka lang mag-cultivate sa tabi ng pool kasi kung hindi kung matamaan ka ng kidlat at mamatay ay kasalanan mo na. Agad na may narinig na kahabag-habag na sigaw sa buong Thunder Spirit Pool. Kailangan pa ng kaunting oras ni Hanju para marealize na may nakasalubong talaga siyang tree demon. Nakilala bilang cultivation catalyst, bagamat mukhang medyo nakakatakot, ang pag-cultivate malapit dito ay tiyak na magdodoble ng efficiency. Talagang napunta ako sa tamang lugar. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang sumigaw, kailangan kong mag-cultivate sa ika-9 na antas sa loob ng 1 taon. Ang isa pang nagko-cultivate sa Thunder Spirit Pool nang marinig ito ay hindi maiwasang matigilan, na sinabing ito ba ay mga salita ng tao, napakayabang naman. Gayunpaman, makalipas ang 1 taon lubos siyang nagkamali. Nagawa talaga ni Hanju na i-cultivate ang kanyang lightning spiritual energy mula 0 hanggang ika-9 na antas sa loob ng 1 taon. Sa panahong ito naabot na ni Hanju ang great perfection sa lahat ng 6 na uri ng energy cultivation. Patuloy na bumabalot ang kulay ube na kuryente sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagpa siyang direktang gawin ang foundation establishment. Ang binata na may asul na buhok sa field ay biglang tumingala sa langit, nakita lang ang malaking dami ng kulay ube na kuryente na nagtitipon sa itaas. Ang lakas ng thunder tribulation na ito ay nagpatigil sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw ang tree demon sa likod ng binata na sinabing Foundation Establishment Thunder Tribulation. Talagang pinili niya ang lugar. Ang pag-trigger ng Thunder Tribulation sa Thunder Spirit Pool na ito ay magdodoble ng kapangyarihan nito. Mabuting umalis ka na rito para hindi ka maapektuhan. Huli na para iligtas niya ang sarili kasi nabuo na ang Tribulation Cloud sa kanilang mga mata. Tiyak na mamamatay si Hanju ngayon. Ang iba ay naghahanda ng lubusan bago harapin ang kanilang tribulation. Pero si Hanju ay direktang sumasailalim sa kanyang tribulation sa Thunder Spirit Pool, na dinodoble pa ang kapangyarihan ng Thunder Tribulation. Ang mas nakakatakot pa, ay direkta niyang sinipsip ang Heavenly Tribulation. Ginagawa itong kanyang kapangyarihan para sa Foundation Establishment. Makalipas ang 2 taon, naabot na niya ang 3 antas ng Foundation Establishment Realm, at ang kanyang lifespan ay halos 200 years. Nag-cultivate si Hanju dahil takot siyang mamatay. Habang lihim siyang natutuwa, muling lumabas ang system na may 2 opsyon. Una ay maging sikat sa Jade Pure Sect na magbibigay ng 9 Nether Thunder Technique pero kukuha ng galit ni Shizuan Fairy, at pangalawa tahimik na mag-cultivate upang mabuo ang Golden Core ng maaga na magbibigay ng reward na Supreme Magical Sword. Muling natigilan si Hanju sa unang opsyon. Gaano ba kayo ng master ko sa kasikatan? Pagkatapos ay lumapit sa likod ni Hanju ang binata na may asul na buhok na nag-cultivate sa Thunder Spirit Pool, at sinabing ang pangalan ko ay Mufacho ng Thunder Peak. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Magalang ding ipinakilala ni Hanju ang sarili. Nang malaman na si Hanju ay mula sa Jade Seclusion Peak, agad na sinubukan ni Mufacho na i-recruit siya, junior brother ng Jade Seclusion Peak. Sa talento mo sayang lang sa Jade Seclusion Peak, kaya bakit hindi ka na lang sumama sa Thunder Peak ko? Ang master ko ay isang Thunder Cultivator. Hindi na nag-isip pa si Hanju bago magalang na tumanggi at sinabing naging master ko na si Shizuan Fairy. Ang isang master sa isang araw ay isang ama habang buhay. Paano ko naman babaguhin ang aking allegiance ng ganoon lang? Salamat sa kabutihan mo, brother Mufacho. Pero biglang lumabas ang isang notification system, kaya sumulyap si Hanju dito at nagulat. Ipinapakita ng system ang ilang status ni Xing Hangshan. Ang kaibigan mong si Xing Hangshan ay lubhang nasugatan at halos mamatay sa paghahanap sa kanya ng Jade Pure Sect. Ang kaibigan mong si Xing Hangshan ay hinabol ng mga kapwa-miyembro ng sekta, ngunit maswerteng nakapag-counterkill. Ang kaibigan mong si Xing Hangshan ay nagtaksil sa Asher Nether Demon Sect at hinahabol ang kabutihang loob ng kaibigan mong si Xing Hangshan. Sa iyo ay tumaas ang kasalukuyang kabutihang loob ay 4 na star. Natigilan si Hanju at naisip na pagkatapos ng maraming taon buhay pa rin ang babaeng yun, pero hindi na nga kami nagkikita. Saan naman nanggaling ang kabutihang loob na ito? Ayos lang kaya siya? Samantala, patuloy na umiiwas si Xing Hangshan sa mga humahabol sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag na inisip, sa wakas nakawala na ako sa Demon Cult. Pero habang nagtataka siya kung saan susunod na pupunta,
Bigla niyang naalala si Hanju noong muntikan na siyang tamaan ni Hanju ng ladrilyo. Nagkataon na nablock nito ang halos lahat ng atake ni Old Tai at maling inakala ni Sheng Hangshan na pinuprotektahan siya ni Hanju at ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na may taong ipinagtanggol siya kaya lubos na itinuring ni Sheng Hangshan si Hanju bilang kanyang asawa sa kanyang puso. Pagbalik ni Hanju sa kanyang cave dwelling at magsisimula na sana siyang mag-cultivate, narinig niya ang tunog ng mga kampana. Nang lumabas si Hanju sa kanyang tirahan, nakasalubong niya si Changyu at nalaman na ito ang senyales para sa master na tipunin ang lahat ng mga disipulo. Pagkatapos ay lumipad ang dalawa sakay ng kanilang mga espada patungo sa main hall. Pagdating ni Hanju sa hall, puno na ito ng maraming disipulo. Nagdulot din ng kaguluhan ang paglabas ni Hanju sa mga disipulo. Sa sandaling ito nang makita ni Shizuan Ferry na dumating na ang lahat ay sinabi niyang kasunod ng utos ng sect leader mula ngayon sa 18 Peaks Battles ang huling 3 peak ay magpapadala ng mga disipulo para sumali sa laban-laban sa Asher Nether Demon Sect. Sa mga nakaraang taon paulit-ulit na nagpapadala ng mga especially iya ang Asher Nether Demon Sect para magplano laban sa Jade Pure Sect. Idiniklara ng sect leader na dapat tayong maghanda para gumanti. Natigilan si Hanju ang pagpapadala sa huling 3 peak. Hindi ba ito paghahanda lang ng pagkain sa kanila? Sa panahong ito sinabi ng eldest disciple si Lu Sanxing kahit na ang aming Jade Seclusion Peak ay palaging low profile gusto rin naming maglingkod sa sekta master kamakailan ay naglunsad ang sekta ng isang outstanding disciple training program na pumipili ng pinakamagagaling na disipulo mula sa bawat peak para sa cultivation upang maging pundasyon ng susunod na henerasyon ng sekta. Kaya hindi ba ito ginawa para sa akin? Hindi inaasahan pinili ni Shizuan Ferry si Hanju, kaya si Lu Sanxing at Hanju nang marinig ito ay parehong nagulat at pinawisan ng malamig. Mabilis na tumanggi si Hanju, na sinabing isang karangalan po ang pagpapahalaga ni Master sa akin ngunit gusto ko lang pong payapang mag-cultivate sa Jade Seclusion Peak kaya ibigay na lang po ang pagkakataong ito sa aking mga kapwa brothers. Naalala rin ni Hanju napakahalaga ako kay Master baka iniisip niya akong espaya ng Demon Sect pero mas mabuti ang maging ligtas kaysa magsisi sa huli kaya tatanggi pa rin ako. Nang makita si Hanju na ganito katatag wala nang sinabi pa si Shizuan Ferry talaga kung gayon ikaw na Lu Sanxing ikaw ang eldest disciple ng Jade Seclusion Peak huwag kang gagawa ng gulo. Pagkatapos espesyal na lumapit si Lu Sanxing kay Hanju para magpasalamat junior brother kailangan kitang pasalamatan sa pagiging mabait mo sa master kung makaharap ka ng anumang problema sa hinaharap huwag kang mag-atubiling sabihin sa iyong elder brother. Ngumiti si Hanju na sinabing kung gayon hiling ko sa elder brother ang magandang paglalayag. Sa sandaling ito mabilis na lumapit si Changyu na sinabing elder brother kaya kung alagaan ang junior brother. Agad na naintindihan ng elder brother ang intensyon ni Changyu, kaya bago umalis ay binigyan niya si Hanju ng isang makahulugang ngiti. Pagkatapos ay sinabi ni Changyu oo nga pala junior brother matagal ka nang nag-cultivate at wala ka pang nagagawa na sect missions tama gusto mo bang isama kita? Ang paggawa ng sect missions ay makakakuha ng maraming cultivation resources pero sabi ni Hanju hindi na senior sister kasi mayroon pa akong sapat na spirit stone resources. Idinagdag ni Changyu ang contribution points mula sa paggawa ng misyon ay maaaring ipagpalit ng elixirs kung saan sumagot si Hanju takot ako sa kamatayan kaya kalimutan na lang kaya nagalit si Changyu na sinabing paano tayo mga cultivator kung matatakot sa kamatayan. Pero sinabi ni Hanju kung hindi tayo takot sa kamatayan bakit pa tayo magpapakahirap mag-cultivate para sa immortalidad. Kaya dahil dito hindi na nakasagot si Changyu. Si Shizuan Ferry na nakarinig sa nakakagulat na pahayag ni Hanju ay natigilan din sandali at naisip mukhang si Hanju ay hindi na isang spy mula sa Demon Sect, kundi isang rogue cultivator na walang kakulangan sa resources at may superior talent gayunpaman kailangan pa rin nating obserbahan ng mas matagal. At ganoon lang lumipas ang 10 taon muling dumating si Hanju sa Thunder Spirit Pool. Pagdating ni Hanju ay nagsimulang magdulot ng gulo ang 3D-man na sinabing akala ko noon ay henyo ka pero matagal na ang lumipas at nasa foundation establishment 3rd level ka pa rin. Casual na kinamot ni Hanju ang kanyang ulo at sinabing well sino ang makakapagsabi ng sigurado sa cultivation. Ipinapakita lang niya ang kanyang lightning spiritual root ang kanyang 5 iba pang uri ng spiritual roots ay umabot na sa ika-5 antas ng foundation establishment. Sa sandaling ito lumapit din si Mofacho sinundan ng isang babae. Ipinakilala siya ni Mofacho kay Hanju ito ang kapatid kong si Mozu at nang makita si Hanju agad na nagtanong si Mozu bakit nasa foundation establishment 3rd level ka pa rin sabi ng kuya ko baka nasa 6th level ka na ngayon. Tumawa lang si Hanju na sinabing dahan-dahan lang pagkatapos ay umupo siya ng nakapamaywang handang magsimulang mag-cultivate magsisimula na akong mag-cultivate ngayon ang paglagi dito ay may kamahalan sa spirit stones paalala lang kung gusto mong mag-cultivate lumayo ka ng kaunti sa akin. Pagkatapos niyang magsalita sinimulan niyang sipsipin ang nakapaligid na spiritual energy sa kanyang sarili.
Nagulat si Mufacho nang makita ito na sinabing ang bilis ng pag-absorb ng spiritual energy na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa akin. Paano ito nangyari kasi nasa Foundation Establishment 9th level ako. Ang taong ito ay may paraan para itago ang kanyang cultivation level, at siguradong ang tunay niyang cultivation level ay hindi mas mababa sa akin, lalo na't 8 taon nang nagko-cultivate si Hanju ng ganito. Sa wakas ay na-cultivate niya ang kanyang lightning power sa ika-9 na antas hanggang sa perpekto at habang naghahanda na si Hanju na umalis, sinabi ng Tree Demon, mayroon akong pagkakataon dito na makakapagbigay ng maraming cultivation resources. Interesado ka ba? Delikado ba? Ang mga pagkakataon ay palaging may kaakibat na panganib. Kaya nang marinig na may panganib ay hindi na nag-isip si Hanju at sabay tumalikod para umalis. Habang kinokolekta ni Hanju ang kanyang sahod sa mga nakaraang taon, biglang lumapit sa kanya si Mozu, na sinabing may pabor akong hihingin kay Hanju. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nang marinig ang tungkol sa pagkakataon, hindi na nakapagpigil si Hanju at tumanggi ng walang pag-aalinlangan, at sumagot, pasensya na, kailangan kong bumalik para mag-cultivate, at pagkatapos ay nawala sa harap ni Mozu. Bigla narinig ni Hanju ang mga dumadaan na nag-uusap tungkol sa inner sect competition. Tinamaan siya na parang kidlat na naisip, masyado akong naging abala sa cultivation at nakalimutan ko ang ganito kaalagang event, baka balatan ako ng buhay ni Master para dito. Agad na hinanap ni Hanju si Shizuan Ferry, at inamin ang kanyang pagkakamali, buti na lang hindi siya sinisi ni Shizuan Ferry. Gayunpaman, nang makita na ang cultivation level ni Hanju ay nasa Foundation Establishment 3rd level pa rin, hindi niya maiwasang magpakita ng nagtatakang mukha. Ipinaliwanag ni Hanju na actually nasa Foundation Establishment 9th level po ako, gusto ko lang maging low profile sa pamamagitan ng pagtatago ng aking cultivation level. Ang galaw na ito ay lubos na nagpataas ng magandang impresyon ni Shizuan Ferry sa kanya. Sa sandaling ito, inabisuhan din ng system si Hanju na natapos na ang gawain na pag-cultivate ng low-key at makuha ang recognition ni Shizuan Ferry, kaya nakatanggap siya ng isang secret technique, ang 7-fold illusion step. Doon lang napansin ni Hanju na may bagong disipulo ang master. Kaya lumingon siya at nakita na walang iba kundi si Old Tai, at tumingin din si Old Tai kay Hanju sa parehong sandali. Ang dalawa ay nagkatinginan sabay, na sumigaw ng pangalan ng isa't isa sa gulat, kaya nagtaka si Chang Yu, so magkakilala kayong dalawa. Sa sandaling yun, sinabi ni Shizuan Ferry kay Hanju, ito ang bagong disipulo, nakakatapos lang sumali sa Jade Seclusion Peak, maaari mo siyang tawagin na Tai Junior Brother. Hindi niya alam ang ekspresyon sa kanilang mukha ay kasing makulay hanggat maaari. Pagkatapos binanggit ni Shizuan Ferry ang isang seryosong bagay, Hanju, dahil napakagusto mo ang pag-cultivate, may misyon ako para sa iyo. Bantayan mo ang Myriad Demon Realm ng Jade Pure Sect. Pero si Hanju nang marinig ito ay pinawisan ng malamig na sinabing ang Myriad Demon Realm na ito ay mukhang kahanga-hanga pero mukhang delikado rin. Gayunpaman, nasabik si Chang Yu at sinabing doon itinatago ng Jade Pure Sect ang mga demon pets nito, hayaan mo akong samahan si Brother Hanju Master. Pero direktang tumanggi si Shizuan Ferry kay Chang Yu na sinabing masyadong delikado doon, madalas may mga pagwawala ng mga demonyo at may mga pagkakataon na brutal na pinatay ang mga disipulo, kaya dahil dito mas nag-alala na lalong natakot si Hanju nang marinig ito. Hindi ba ito pagpapahamak sa iyong disipulo? Hindi nga ito itinatago. Pero sa pagtingin sa ekspresyon ni Shizuan Ferry, mukhang wala akong pagkakataong tumanggi. Ito ay marahil na katulad ng pagiging zoo security guard, magpapabaya na lang ako pagdating ng panahon. Magalang siyang pumayag na sundin ang arrangement, at pagkatapos ay bumalik para mag-impake. Nang makita ang dalawa na paalis, biglang sinabi ni Shizuan Ferry kay Old Tai, ayoko nang balikan ang nakaraan ninyo ni Hanju, mula ngayon brothers kayo, ang pakikipag-ayos sa kanya ay makakabuti lang sa iyo hanggat walang malalim na galit, subukang ayusin ito. Sa alam ko sa kanya, hindi siya magpaplano laban sa iyo, sa hinaharap si Hanju ay magiging direct disciple ng Jade Seclusion Peak. Pagkatapos ay 1 kalahating taon na si Hanju sa Myriad Demon Realm. Ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-cultivate lang, at nagtitingin-tingin sa social feed ng system dahil sa pagka-bored. Isang araw bigla siyang nakatanggap ng ilang mensahe tungkol kay Mozu na sinabing ang kaibigan mong si Mozu ay inatake ng isang demonic path cultivator at muntik nang masugatan ng malubha. Ang kaibigan mong si Mozu ay inatake ng isang disipulo ng Jade Pure Sect, nagpapakahirap na mabuhay na hulog sa bangin. Hindi niya maiwasang bamaantong hininga na sinabing ang mga pagkakataon ay talagang hindi nagdadala ng anumang mabuti, mas mabuting alagaan na lang ni Miss Simo ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tamad siyang nag-inat lumabas para magpatrol, regular siyang nagpapatrol para maiwasan ang anumang gulo mula sa mga demonyo. Paglabas, nakakita siya ng isang cute na maliit na pusa na nakaupo sa sanga ng puno na mukhang hindi delikado. Tinalikuran niya ito para umalis, pero ang maliit na pusa ay biglang nagbago sa isang malaking pusa at sumalakay ng palihim kay Hanju. Sa isang iglap sinira ng matatalas nitong kuko si Hanju, pero sa susunod na segundo si Hanju ay naging usok at nawala,
kasi ang totoong Hanju ay nasa bubong na. Ginamit niya ang sevenfold illusion step technique. Ang teknik na ito ay nagbibigay daan sa bawat antas na maghati sa isang after image at sa rulok nito sa ikapitong antas maaari itong maghati sa 7 after images. Naghati-hati si Hanju sa 7 after images, at sumugod sa Demon Beast mula sa lahat ng direksyon, na nilaibat ito. Lahat ng figura ay sabay-sabay na isinagawa ang Supreme Finger Divine Sword, na nagpaputok ng maraming sword energies patungo sa Demon Beast. Bagamat ang totoong katawan lang ang makakapinsala, hindi makita ng Demon Beast kung alin ang totoo at alin ang peke. Sa isang iglap lubhang nasugatan ito ni Hanju, at agad na tumakas, pero hindi hinabol ni Hanju ito. Napansin niya na ang mga gulo ng demonyo ay naging mas halata kamakailan at nagpasya siyang i-report ang sitwasyon na ito. Matapos may palm sa mga nakakataas ng sekta ang sitwasyon, agad silang nagpulong at nag-isip sila na may traidor sa loob ng upper echelons ng sekta. Dahil wala ang sect leader, wala silang choice kundi magpadala ng mas maraming tao para lubusang imbestigahan ang bagay. Makalipas ang 2 taon nakaupo si Hanju sa loob ng isang forbidden formation sa Myriad Demon Realm. Natuklasan niya na ang formation na ito ay isang kayamanan at sa loob ng formation kahit ang mga nasa Golden Core Realm ay hindi makakapasok at ang soundproofing nito ay top-notch. Perpekto ito para sa parehong cultivation at pahinga. Habang natutuwa siya sa sarili, biglang may boses na narinig mula sa likod na sinabing, "Kaibigan, ginagamit mo ba ang Myriad Demon Realm bilang lugar para sa cultivation at casual?" Na sumagot si Hanju, "Ano pa nga ba?" Pero sa susunod na segundo may napagtanto siya. At lumingon ng gulat na nakita ang isang matabang lalaki na nakatayo sa likod niya. Ang taong ito ay hindi apektado ng mga restriksyon kaya ang kanyang lakas ay marahil nasa itaas ng Golden Core level. Sinabi ng matabang lalaki, "Ako rin ay isang Jade Pure Sect disciple na ipinadala para bantayan ang Myriad Demon Realm. Mukhang nasa Foundation Establishment Realm 3rd level ka lang, pero kung susuriin ang iyong aktwal na bilis ng paghinga, nasa Foundation Establishment Realm 9 level ka." Tama. Hindi mo kailangang maging nerbiyoso. Ikaw ba ay dumating dito ng mag-isa o ipinadala ka ng iyong master? "Ipinadala ko ng master ko, si Shizuan Ferry." Nang marinig ito, lumapit ang matabang lalaki, na sinabing, "May inatasan ba sa iyo ang master mo?" At sumagot siya, "Kahit na mayroon, bakit ko naman sasabihin sa iyo? O hindi pwedeng sabihin sa iba." "Interesting, junior sister. Sige bata, nalagay ka na sa malaking gulo. Para sa master mo kaya kitang tulungan na lutasin ito." Kaya sa sandaling ito nagulat si Hanju sa relationship list na lumabas mula sa system. Lumalabas na ang tao na yun na kinausap ni Hanju ay ang sect leader ng Jade Pure Sect, si Li Qingzi, na humahanga kay Shizuan Ferry. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Li Qingzi na ang mga demon beasts dito ay nagpapakita ng mga senyales ng kaguluhan, at ang mga beasts na ito ay nasa ilalim ng Demon King Tiger Heart White Dragon. Dapat mong malaman na ang Tiger Heart White Dragon ay nagtatago ng galit at naghahanap ng paghihiganti sa pinakamaliit na pag-insulto, at ngayon ay inuutusan nito ang napakaraming demon beasts na magtago dito bilang paghahanda para sa isang pag-aalsa. "Magpakatotoo ka sa akin, ano ang ginawa mo noon para galitin ang Tiger Heart White Dragon?" Gayunpaman, sa sandaling ito hindi interesado si Hanju na makinig sa kanya. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ni Li Qingzi at ng kanyang master, na si Shizuan Ferry, na magkasama, kaya nakaramdam siya ng matinding galit sa loob at naisip ang matabang lalaki na ito ay hindi karapat-dapat sa master ko. "Junior friend, may tanong ako sa iyo." Kaya pagkatapos ay isinalaysay ni Hanju kay Li Qingzi ang mga nakaraang pangyayari. Matapos marinig ang kwento, nag-isip si Li Qingzi, "Napakakaiba, mas maaga ang pag-aalsa ng Demon Beast kaysa sa inaasahan. Mukhang hindi ito gawa mo, malamang ang Demon Cult ang nagdudulot ng gulo sa likod ng mga eksena. Ang pagkakasalubong mo sa Tiger Heart White Dragon ay isa lang side episode. Napakaswerte mo kasi marahil na lubos na pagod ang Demon King, kasi kung hindi ay tiyak na mamamatay ka na sana. Kaya anong uri ng movement technique ang ginamit mo para malampasan ang Tiger Heart White Dragon?" Casual na sumagot si Hanju na yun ay isang teknik lang na napulot ko sa daan, normal lang na mas mabilis. Kaya labis na nabigo si Li Qingzi dito. Isang Demon King yun, kahit ang mga Golden Core Realm experts ay mahihirapan sa bilis nito. Ngayon kailangan nating unahin ang pagharap sa posibleng pag-aalsa ng beast at magsimula sa ugat. Kaya nagtanong si Hanju, "Ibig mo bang sabihin papatayin mo, senior?" "Anong papatayin? Ang Demon King na yun ay may napakalaking potensyal. Kung papatayin, babayaran mo ba ko? Siguro ito ay isang pagkakataon ng pagpapadala sa iyo ng iyong master sa Myriad Demon Realm ay tiyak na nilayon para makilala ka. Dagdag pa, ang movement technique mo ay pambihira dahil naharap mo ang Tiger Heart White Dragon at nakalabas ng walang galos. Siguradong mayroon kang ilang tricks na alam mo. Iminumungkahi ko na pumunta ka at pigilan ito." Nang walang pag-aatubili, tumalikod si Hanju at umalis na. Sinabing, "Senior, mangyaring humanap ka na lang ng iba. Gusto ko lang mag-cultivate ng payapa."
Dali-daling tinawag ni Li Qingzi si Hanju para pigilan siya at sinabing magtatakda ako ng formation para bitagin sila dito para mabawasan ang pressure sa iyo kung kaya mong pigilan ang Tiger Heart White Dragon tuturuan kita ng supreme technique ng Jade Pure Sect ang Jade Purity Art, sa sandaling yun lumabas ang system na may pagpipilian. Una ay tanggapin ang misyon at sikaping supalin ang Tiger Heart White Dragon at tanggapin ang gantimpalang sikretong teknik mula kay Li Qingzi at ang puot ng Demon King at ang atensyon ng Asher Nether Demon Sect. Pangalawa ay tanggihan ang misyon at bumalik na lang upang ipagpatuloy ang pagkukultivate at tumanggap ng Sword Technique Manual at may pagbaba sa favorability ni Li Qingzi sa iyo. Nang makita na ang pagpigil sa Demon King ay magdadala ng galit ng Demon King at atensyon ng Asher Nether Demon Sect, desididong sinabi ni Hanju pasensya na sa abala Palm at pagkatapos ay tumalikod para umalis. Dahil dito nagtampisaw si Li Qingzi sa labis na pagkabigo, paano nagkaroon ng ganitong disipulo ang junior sister ko. Bamantong hininga ng walang magawa sa huli ay siya na lang ang nagpasa ng pasanin, kita mo tama ako. Demon King, ikaw nga madaling naramdaman ang lugar na ito. Agad na nagkaroon ng matinding laban si Li Qingzi sa Demon King. Ilang araw pagkatapos ng pag-aalsa ng Demon Beast, biglang dumating si Chang Yu sa Myriad Demon Realm, na sinamahan ng ikapitong senior brother ng Jade Seclusion Peak si Meng He. Lumalabas na ipinadala sila ni Shizuan Fairy para tulungan si Hanju. Pagkatapos ay mag-isa si Meng He na nag-scout sa paligid. Sinabi ni Chang Yu kay Hanju, dumating kami ngayon dahil nag-alala si Master sa iyong kaligtasan, sinasabi na ang mga spy mula sa Demon Cult ay nakapasok sa Myriad Demon Realm, kailangan nating maging doble ingat. Nang marinig ito agad na iminungkahi ni Hanju na umalis sa Myriad Demon Realm, pero nang malapit na sanang tumanggi si Chang Yu, bumalik si Meng He na sugatan ang buong katawan. Nakakita ako ng isang grupo ng Demon Beasts na nakulong ng isang formation malapit sa isang bangin, ilang milya ang layo, papauwi na ako nang makasalubong ko ang isang Golden Core level Demon Beast. Mabilis na kinuha ni Hanju ang isang elixir para gamutin si Meng He, habang nag-iisip na talagang hindi pwedeng maging pabaya kapag nasa labas pinatutunayan ito ng nangyari sa senior brother ko. Sa sandaling yun takot silang natuklasan na isang kawan ng Demon Beasts ang sumusugod sa kanila. Handa nang tumakas si Hanju, pero sinabi ni Chang Yu ang lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Jade Seclusion Peak natin, hindi ba ang pagtakas ay pag-alis ng walang pahintulot? Si Hanju na walang anumang sense of martial honor ay sumagot, kung gayon manatili ka na lang dito at maghintay ng kamatayan, aawitin ko ang papuri ng iyong katapangan kay Master. Tumigil na rin si Meng He sa pagpilit na sinabing tama si Brother Hanju, bawat isa sa 18 peak ay may sariling lugar na dapat pamahalaan sa Myriad Demon Realm, hindi lang tayo ang inaatake ng mga halimaw, kaya hanggat nabubuhay tayo ay may pagkakataon pa sa susunod. Kaya tara ngayon na, hindi pa sila nakakalabas ng bahay nang sirain ang atak ng hukbo ng Demon Beast. Nang makita ang mga Demon Beasts na hindi humihinto at patuloy na sumusugod, na isip nilang may ginagawang masama ang Demon Cult. Bigla naramdaman ni Hanju ang isang malakas na demonic aura, at nakakita ng isang malaking agila na nakangangaang bibig na kakagat patungo sa kanila. Buti na lang mabilis ang reaksyon ni Hanju, na hinawakan si Chang Yu at umilag. Habang sinamantala ni Meng He ang pagkakataong tumakas ng mag-isa, hindi maiwasang sumumpa ni Hanju sa kanyang puso, inabandona lang kami ng duwag na yun at tumakas para iligtas ang buhay niya. Biglang sumigaw si Chang Yu sa takot, habang napansin ng isang Golden Core level Demon Beast at 6 na Foundation Establishment Pinnacle level Demon Beasts na umiikot sa itaas nila. Nang sumugod ang mga Demon Beasts sa kanila, ipinikit ni Chang Yu ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa, iniisip na sila ay mamamatay na, gayunpaman bahagyang ngumiti ang labi ni Hanju. Sa paligid niya ay lumitaw ang 3 sword shadows na may iba't ibang kulay, ang Peerless Sword Technique na kanyang nakuha sa pagtanggi kay Li Qingzi, ang 3 Pure Shadow Sword. Sa isang mahinang pagbigkas lang ng salitang slash mula kay Hanju, agad na nalipol ang 7 Demon Beast. Lubos na natigilan si Chang Yu. Kasi kung hindi niya nakita ito ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala. Naalala ang tingin sa mga mata ni Hanju sa sandaling yun, hindi niya maiwasang mamula at maramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Pero pagkatapos nakita niya si Hanju na nag-iimpake ng mga bangkay ng Demon Beasts, na sinabing ang daming huli ngayon ang mga Demon Beasts na ito ay kayamanan, lahat narinig ko na maaaring ipagpalit ito sa Spirit Stones Terra, na kaya natigilan na naman si Chang Yu na naisip na ibalik mo ang cool na junior brother ko kanina. Nang dumating ang dalawa sa Myriad Demon Realms Teleportation Array, masiglang sumugod si Meng He sa kanila nang makita silang buhay at sinabing, junior brother, junior sister, buhay pa rin kayo, napakaganda nito. Ngunit nasalubong niya ang isang sipas sa mukha mula kay Chang Yu, na sinabing, bakit hindi ka pa kinain ng mga Demon Beasts? Pagkalabas nila, ang unang ginawa ni Hanju ay ipagpalit ang mga bangkay ng Demon Beasts sa Spirit Stones. Tiningnan ng isang malaking bag na puno ng Spirit Stones, tuwang-tuwa si Hanju na naisip niyang bumalik para sa isa pang laban-laban sa mga Demon Beast.
Napansin ni Chang Yu ang mga iniisip ni Hanju at sinabi ang Myriad Demon Realm ay isang maliit na mundo na espesyal na nilikha ng sekta para sa pag-cultivate ng mga demon beasts. Ang bawat isa ay napakahalaga sa normal na sitwasyon, hindi pinapayagan ng mga disipulo na manghuli ng mga demon beasts sa loob, ngunit ang pagkakataong ito ay isang exception lang kaya baka hindi tayo panagutin. Habang sinasabi ito, patuloy niyang binugbog si Meng He. Habang nang marinig ito, wala ng choice si Hanju kundi isuko ang ideya at naisip na mas mabuti na lang na magpatuloy ako sa payapang pag-cultivate at unti-unting mag-ipon ng spirit stones. Ang natitira sa akin ay marahil sapat na para subukang maabot ang Golden Core. Pagkatapos pumunta silang tatlo para makipagkita kay Shizuan Ferry at ini-report ang mga nangyari sa Myriad Demon Realm. Wala nang gaanong sinabi si Shizuan Ferry matapos marinig ito, at inutusan si Chang Yu at ang iba pa na umalis na pinananatili si Hanju. Sa puntong ito, labis na nag-aalala si Hanju na inisip, malalagot pa ako ngayon ng mag-isa, naghihinala pa rin ba si Master sa akin, kailan kaya matatapos ito? Pero biglang nagtanong si Shizuan Ferry, Hanju, ano ang layunin ng iyong cultivation? At sumagot siya, para lang sa immortalidad. Nang marinig ang sagot na ito, natigilan sandali si Shizuan Ferry. Kung patuloy kang magseseklod para sa cultivation nang hindi naghahanap ng mga pagkakataon, hindi mo makakamit ang immortalidad. Naiintindihan ko, Master, pero gusto kong palakasin muna ang aking cultivation at kapag mayroon na akong sapat na lakas, maghahanap ako ng mga pagkakataon. Habang naisip ni Hanju, sa aking walang cap-ars na talento at kapalaran, ano pa ang kailangan kong pagkakataon? Si Shizuan Ferry, na halatang iritado sa kanyang ugali, ay hinimas ang kanyang mga templo at sinabing, naayos ko na ang isang pagkakataon para sa iyo kung nagkaroon ka ng contribution sa Myriad Demon Realm. Ang pagiging core disciple ay madali lang sana, sa kasamaang palad isinuko mo ito. Bukod pa rito, kahit ako ay hindi makita ang laki ng cultivation technique na iyong isinasagawa, hindi kita matutulungan sa iyong cultivation technique. Pero paano kung ganito? Gusto mo bang magkaroon ng sarili mong innate spiritual energy cave dwelling? At maliban sa lightning spiritual energy, naglalaman din ito ng iba pang uri ng spiritual energy. Nang marinig ito, masiglang nagtanong si Hanju, nasaan po yun? Kaya sumagot si Shizuan Ferry, malapit yun sa Jade Pure Sect. Gayunpaman, kailangan mong maging kabilang sa top 3 sa Inner Sect competition para makuha ito. Nang marinig ang tungkol sa kompetisyon, nagsimulang mag-alinlangan si Hanju. Ang Inner Sect competition, hindi ba ito delikado? Kaya nang makita ang kanyang duwag na hitsura, labis na nainis si Shizuan Ferry na pakiramdam niya ay susuntukin niya ito at tinanong, takot ka ba sa isang simpleng kompetisyon? Hindi ka nito papatayin. Pagkatapos ay nagtanong si Hanju, Master, magkakaroon ba ng participants na Golden Core o mas mataas pang level ang lalahok sa kompetisyon? Kaya sumagot si Shizuan Ferry nang naiinis, sa tingin mo ba ang mga Golden Core Realm cultivators ay kasing dami ng repolyo at sasali sa mahihinang kompetisyon? Ang mga nakarating sa antas na yun ay nagiging core disciples o elder stewards. Nang marinig na walang sino man sa itaas ng Golden Core ang sasali, agad na nagbago ang tono ni Hanju na sinabing, malugod kong tatanggapin ang innate cave dwelling na yan. Dahil 8 taon pa bago ang Inner Sect examination, plano ni Hanju na gamitin ang oras na ito para mag-cultivate ng masigasig. Agad siyang pumunta sa Wind Spirit Pool, na naglalayong dalhin ang lahat ng 6 na uri ng spiritual roots sa ika-9 na antas ng Foundation Establishment Stage bago ang examination. Doon napansin niya ang isang grupo ng mga tao na binubuli ang isang tao sa malapit. Habang kinakain ng kanyang pakwan, naisip ni Hanju, mas mabuti na lang na mag-focus ako sa aking cultivation. Pero bigla nagpadala ang system ng isang notification, innate destiny detected. Gusto mo bang tingnan ang kanilang pinagmulan? Kaya nagulat si Hanju. Ang innate destiny individual ay ang binubuli ngayon, at ang pangalan niya ay Joe Fan, isang reincarnation ng matinyag na Mahayan cultivator. Ipinanganak ito sa isang ordinaryong bayan at siya at ang kanyang childhood friend ay natuklasan ng Jade Pure Sect na may spiritual roots, at sa loob ng kanyang kaluluwa mayroon siyang spiritual treasure na lubhang nasira habang pinuprotektahan siya, at ang kayamanan mismo, ang spiritual treasure, ay hindi namamalayan na sumisipsip ng spiritual energy habang nagko-cultivate si Joe Fan, na nagreresulta sa kanyang napakabagal na progreso ng cultivation, at sa kasalukuyan ng spiritual treasure ay malapit ng matagumpay na maayos. Natulala si Hanju at naisip, Mahayan Realm, talagang kakaiba yan, ito ang magiging protagonist sa isang nobela. Nasiyahan siya na inisip siya ay itinakdang maging main character. Ang pagtulong sa kanya ay tiyak na magpapataas sa akin, pero hindi kasi ilang side characters na ang nawasak dahil sa pagpapalaki ng main characters. Mas mabuting huwag nang magdulot ng gulo. Pagkatapos ay isinantabi niya ang ideya ng pagtulong, kasi ang pagiging mas malakas sa pamamagitan ng sarili kong cultivation ang tunay na landas. Kaya Joe Fan, maniwala ka lang sa iyong kapalaran. Lumipas ang panahon at lumipas ang 8 taon maliban na lang sa kanyang water at earth spiritual roots na nasa ika-8 antas. Ang lahat ng iba pa ay umabot na sa ika-9 na antas ng Foundation Establishment Realm level. Pagkalabas pa lang niya ng spirit pool, nakita niya si Joe Fan na nagko-confess sa isang babae, pero hindi inaasahan ay na friendzone. Malapit na sanang dumaan si Hanju nang pigilan siya ni Joe Fan, at sinabing, ako si Joe Fan mula sa Thunder Peak.
Madalas kong naririnig na binabanggit ka ni Senior Brother Mo Facho na sinasabing tiyak na magiging isa kang mahusay na cultivator ng Jade Pure Sect sa hinaharap matagal ko nang gustong makilala ka. Nang akalain ni Hanju na hahamunin siya ni Joe Fan sa isang duel. Biglang lumuhad si Joe Fan na sinabing narinig ko na medyo popular ka sa mga babae, paano ko dapat ligawan ang mahal ko. Ganap na naguluhan si Hanju at pagkatapos ay sinabing, Brother Joe, dapat mong pakawalan ang lahat, paano magkakaroon ng mga romantic affairs ang isang cultivator. Ano ang mga babae kumpara sa great daw, kung makamit mo ang daw lahat ay lalapit sa iyo at natural mong makukuha ang anumang gusto mo. Nakita mo na ba kung lumalapit sa mga babae ang hakbang na ito ay nangangailangan ng iyong sariling pag-unawa sa iyong puso at kalikasan. Si Joe Fan tumingin kay Hanju na parang isang Diyos ay bahagyang naantig ang puso at agad na tumaas ang kanyang kabutihang loob kay Hanju sa isang star. Naisip ni Hanju, baliw, ang pinakamahalaga ay ang hitsura, kaya ba ng iyong hitsura na ikumpara sa akin? Pagbalik ni Hanju sa Jade Seclusion Peak at marinig muli ang kampana na nagpapatawag sa lahat ng mga disipulo, nakasalubong niya ang eldest brother patungo sa main hall. Biglang nagtanong ang eldest brother, Hanju, kilala mo ba ang isang babae na nagngangalang Xing Hangshen? Nagulat si Hanju at naisip paano niya nalaman ang tungkol sa kanya. Patuloy ang eldest brother na sinabing, sa mga taong ito sinusundan ko ang sect leader nagtatago sa Myriad Demon Realm, nakikipaglaban ng hayagan at lihim sa Demon Cult. Palagi kaming may intelligence na ibinibigay ng isang traidor mula sa Demon Cult. Ito ang intelligence na nagpanggap sa sect leader na umalis sa Jade Pure Sect, samantalang sa katotohanan siya ay nag-aambush sa Myriad Demon Realm. Ang traidor na ito mula sa Demon Cult ay si Xing Hangshen. Bilang isang bata, si Xing Hangshen ay pinilit uminom ng lason at binalaan na kumilos bilang isang espaya sa Jade Pure Sect. Si Xing Hangshen ay palaging nagtatago ng galit sa Demon Cult at sinubukan pang maghanap ng antidote sa Outer Sect. Nang maglaon, iniligtas si Xing Hangshen ng sect leader na pambihirang pinayagan siyang maging inner sect disciple. Ngayon si Xing Hangshen ay nasa main peak at nagko-cultivate sa ilalim ni Master Jingshu, ang junior sister ng sect leader, at nakasalubong namin si Miss Xing Hangshen kanina at nagtatanong siya tungkol sa isang nagngangalang Hanju na isang alipin ni Old Tai sa Outer Sect. Nagkataon lang na may disipulo kaming nagngangalang Hanju sa Jade Seclusion Peak, Junior Brother. Napakagandang coincidence, hindi ba? Naramdaman ni Hanju ang awkwardness, hindi sigurado kung paano sasagot. Pagkatapos ay sinabing ang nakaraang yun, bagamat hindi kaaya-aya, ay kailangang tanggapin ng may pag-aatubili. Ako nga ang Hanju na kilala niya, pero wala akong choice noon. Sa gulat ni Hanju, mahigpit na hinawakan siya ng eldest brother na sinabing, huwag kang mag-alala, na iintindihan ko, hindi ko lang inaasahan na ganoon ka kagaling. Kaya sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Hanju. Pagkatapos binuksan niya ang panel ni Xing Hangshen na inisip na hindi ko deserve ang ganoong kabutihang loob mo, para lang sa pagiging tapat hiling ko sa iyo ang isang hinaharap na walang kahirapan. Nang magtipon ng lahat sa Great Hall, inihayag ni Shizuan Ferry na malapit nang magsimula ang inner sect examination. Kailangang magpadala ng hindi bababa sa 10 tao ang bawat peak. Sino ang gustong lumahok, at agad na halos lahat ay masiglang nagboluntaryo. Nang makita na halos lahat ay nag-sign up, naisip ni Hanju na sa dami ng entusiasmo ng lahat, dapat ipakita ko rin ng suporta para hindi ako magmukhang wala lang pakialam. Gayunpaman, si Shizuan Ferry ang unang pinili ay si Hanju na nagpatulala sa lahat. Nagpanik si Hanju na sinabing hindi po master, kasi hindi po talaga ako nagtaas ng kamay, pero hindi man lang siya tiningnan ni Shizuan Ferry at patuloy na pumipili ng ibang mga disipulo para sa kompetisyon. Matapos makumpleto ang pagpili, muling pinanatili ni Shizuan Ferry si Hanju ng mag-isa at sinabing, bumuti na naman ang cultivation mo, talagang minaliit kita kahit na nag-cultivate ka ng 3 uri ng spiritual roots, na nanatili kang pinakamabilis sa Jade Pure Sect. Mahinhin na sumagot si Hanju, lahat po ito ay salamat sa mahusay na gabay ni Master. Si Master po ang kahanga-hanga, pero sumagot si Shizuan Ferry, hindi ko maalala na may itinuro ako sa iyo. Ang cultivation technique at swordsmanship mo ay mahusay, pero hindi ito ang supreme techniques ng Jade Pure Sect. Marahil mayroon ka ng ibang master dati, inobserbahan kita simula nang sumali ka sa sekta, masigasig kang nag-cultivate ng walang intensyon na saktan ang sekta. Nagpatutuo ang iba na ipinanganak ka sa Outer Sect na nagpapahiwatig na nakatagpo ka ng pagkakataon sa iyong kabataan. Bawat isa ay may sariling kapalaran at hindi ako ang mag-uusisa. Binabanggit ko ito para lang malaman mo na makakapagpahinga ka ng payapa sa inner sect examination. Walang sino man ang guguluhin ka tungkol sa mga bagay na ito. Para maiwasan ang anumang komplikasyon, mula ngayon ikaw na ang aking direktang disipulo. Kaya nagulat si Hanju, pero sa sandaling ito ginantimpalaan siya ng system ng 9 Dragons Demon Subduing Seal sa pagiging direktang disipulo ng isang elder. Tuwang-tuwa na sinabi ni Hanju, salamat Master, mabuhay si Master magpakailanman. Pagbalik sa kanyang cave dwelling, sinimulan ni Hanju ang pag-aaral ng 9 Dragons Demon Subduing Seal.
Ang ikatlong magical technique na ito na parang isang palm technique ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto sa iba't ibang attributes ng spiritual power na nagdagdag ng isa pang alas sa kamay ni Hanju. Gayunpaman agad siyang nag-alala sa malaking mapanirang kapangyarihan ng mga teknik na ito. Pagkatapos ay dumating si Changyu sa cave ni Hanju, at dinala siya para makita ang announcement board. Ang examination bukas ay magsasama ng one-on-one battle sa mga pick hanggang sa mapagdesisyonan ang top 10. At pagkatapos ang mga laban ay lilipat sa Inner Sect City para sa final showdown na panunuorin ng buong sekta. Nakahinga ng maluwag si Hanju nang malaman na hindi marami ang manunood ng mga laban hanggang sa mapagdesisyonan ang top 10, kasi ayoko masyadong makakuha ng atensyon. Habang paalis na sana si Hanju biglang lumitaw si Xing Hangshan sa likod niya na sumigaw na asawa ko. Kaya umusag pa atras si Hanju na sinabing Miss hindi mo pwedeng tawagin ang isang tao ng ganyan. Tinakpan ni Xing Hangshan ang kanyang bibig at tumawa hindi ba nagkasundo na tayo tungkol dito noon sa outer sect. Natigilan si Hanju yun ay pag-arte lang para maiwasan ang gulo kasi kung tumanggi ako sa iyo natatakot ako na baka patayin mo ako noon. Ayos lang sagot nito. Tumawa si Xing Hangshan habang kinuha ang isang bote ng elixir na sinabing ito ang Jade Purity Pill hindi ko naman ito gaanong ginagamit perpekto ito para sa iyo. Nang hindi pinayagan si Hanju na tumanggi inilagay ni Xing Hangshan ang elixir sa kanyang kamay na sinabing tanggapin mo na lang kasi regular ko namang nakukuha ang mga elixirs na ito. Average lang ang talento ko pero kung may kailangan ka sa susunod asawa ko gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Pagkatapos magsalita lumipad siya sakay ng kanyang espada. Habang hawak ni Hanju ang elixir sa kanyang kamay nakatayo doon ng matagal na tulala. Ang eksena ay lumipat sa isang madilim na bulwagan kung saan nakaupo si Xing Hangshan sa tapat ni Master Jing Shu. Ibinigay mo ang Jade Purity Pill sa binata na yun may pinagsisisihan ka ba? Wala akong pinagsisisihan kasi nahulog na ako. Baliw dahil lang ba sa maganda ang kanyang mukha? Hindi ba sapat na yun pero sabi ni Jing Shu hindi ko nakikita ang halaga ng pagbibigay ng ganoong kalakas na suporta. Pambihira rin ang kanyang talento sa katunayan nang makilala ko siya hindi pa siya nagsisimulang mag-cultivate ayon sa sect leader nasa ika-9 na antas na siya ngayon ng Foundation Establishment Realm. Sabi ni Jing Shu na napakakaiba sa ganoong talento bakit hindi ko pa siya naririnig sa mga nakaraang taon kaya paliwanag ni Xing Hangshan na sinabi ng sect leader na very low profile si Hanju na laging abala sa secluded cultivation actually sinubukan pa nga ng sect leader na bigyan siya ng mga pagkakataon pero tumanggi siya dahil sa takot sa kamatayan. Nang marinig ito bahagyang ngumiti si Master Jing Shu na sinabing interesting mukhang kailangan ko ring bigyan siya ng mas maraming atensyon. Sa araw ng kompetisyon, nang dumating si Hanju sa lugar na tigilan siya na sinabing hindi ko inaasahan na ganito karaming manunood paano ako magpapanggap ngayon. Pagkatapos ay iniharap ng system kay Hanju ang dalawang opsyon na ang Jade Pure Sect Intersect Examination ay malapit nang magsimula mayroon kang mga sumusunod na opsyon ang una ay manalo ng kapansin-pansin at maging sikat sa buong Jade Pure Sect at makatanggap ng 1,000 high-quality Spirit Stones at pangalawa ay manalo ng at least top 3 position sa isang low-key na paraan at pagbabawas ng epekto at makatanggap ng isang Spiritual Treasure. Nang makita ang pangalawang opsyon na nag-aalok ng isang Spiritual Treasure bilang reward agad na pinili ito ni Hanju ng may kagalakan. Sabay na nag-iisip na talagang naiintindihan ako ng system na ito mukhang palaging may low-key option para sa bawat misyon malamang na may kaugnayan sa path of development na pinili ko sa simula kaya confident ako kasi sa ganitong diskarte mananatili akong undefeated sa mundo. Di nagtagal nagsimula ang kompetisyon. Dumating din sina Mo Fachu at ang kanyang kapatid para manood ng laban ni Hanju. Gayunpaman sa entablado, abala si Hanju sa pag-iwas sa mga atake ng kalaban, habang ang kanyang kalaban mula sa Heavenly Execution Peak ay lalong nasa sabik habang tumatagal ang laban. Nakita ng mga manunood na nakakabagot ang laban at nagsimulang umalis para sa ibang mga laban. Si Mo Fachu lang ang nakakaalam na nagpapanggap lang si Hanju na mahina. Nang napansin na halos wala ng laman ang mga upuan ng mga spectators, at natutulog na ang mga judges, naisip ni Hanju dumating na ang pagkakataon ko. Sa isang tusong ngiti lumipat si Hanju sa likod ng kanyang kalaban, at sa susunod na segundo ang kanyang kalaban ay tinulak palayo sa ring. Ang malakas na impact ay nagpagising sa mga judges na pagkatapos ay napagtanto na tapos na ang laban. At si Hanju ang nanalo. Pagkatapos ginamit ni Hanju ang parehong taktika, na naghihintay hanggang sa halos walang manunood bago mabilis na talunin ang kanyang mga kalaban matagumpay na nakapasok sa top 10. Pagkatapos habang nagko-cultivate naramdaman ni Hanju na may mali kasi hindi gumagalaw ang mga dahon pero naririnig niya ang hangin. Bigla may mga kislap ng madilim na enerhiya na lumitaw mula sa kung saan, na lumilipad patungo sa kanya. Kaya nang walang anumang salita sumagot si Hanju ng 9 Dragons Demon Subduing Seal. Nang nakita ang madilim na enerhiya na sumusubok tumakas, si Hanju, na parang wala lang sa kanya ang 9 Dragons Demon Subduing Seal ay hinabol ang madilim na anino patuloy na umaatake.
Bigla may narinig na iyak mula sa anino na sinabing teka tigil huminto. Ako ay isang Supreme Elder ng Jade Pure Sect. Paano nagkaroon ng Jade Pure Sect ng isang taong tulad mo na walang respeto sa mga elders ng ganoon kahayag? Kaya natigilan si Hanju sandali. Nakita ang matandang lalaki na patuloy na nagagalit na sinasabing dumaan lang ako at ikaw binati mo ako ng iyong pinakamalakas na atake. Natigilan si Hanju na sinabing senior sa gitna ng gabi kaduda-duda ang iyong mga kilos ano ang sinusubukan mong gawin kaya paliwanag ng elder na ang divine ability na aking isinasagawa ay natural na kumikilos ng ganito ang soul projection na iintindihan mo ba? Gayunpaman sa kanyang isip ay halatang natakot ang matandang lalaki at naisip na ano sa mundo ang spell na yan na ginamit mo halos sinira nito ang aking espiritu masyado bang seryoso ang mga inner sect disciples ngayon? Irereport na sana ni Hanju ang insidente sa kanyang master nang dali-daling pigilan siya ng matandang lalaki na sinabing huwag mong sabihin sa kanya pasensya na. Actually ang master mo ang aking disipulo at ganoon din ang kasalukuyang sect leader. Pagkatapos ay ngumiti siya ng palihim bata mayroon kang pambihirang katawan paano kung manahin mo ang aking mantle? Ang unparalleled technique ang heavenly strong golden body ako lang at ang sect leader sa buong Jade Pure Sect ang nakakaalam nito. Nang makita ang secret manual ng matandang lalaki hindi na nag-isip si Hanju bago tumanggi. Sa isip niya halos napatay ko na ang matandang lalaki kanina kaya paano siya biglang magiging ganito kabit siguradong sinusubukan niya akong linlangin. Pagkatapos sinabi ni Hanju kay Shizuan Ferry ang insidente, kaya natigilan si Shizuan Ferry na sinabing ang matandang yun ay gumagawa na naman ng gulo. Pagkatapos ay nagsalita si Hanju Master malakas ba ang heavenly strong golden body gusto kasi akong turuan ng senior na yon. Namula ang mukha ni Shizuan Ferry napakalakas nito yon ay arguably ang pinakamalakas na teknik sa buong Jade Pure Sect pero bago isagawa ito kailangang putulin ang human root. Ano ang human root kaya sagot ni Shizuan Ferry ang esensya ng isang lalaki. Nang marinig ito natigilan si Hanju ibig bang sabihin ng sect leader at ang Supreme Elder ay pinutol ang kanilang pero biglang bahagyang umubo si Shizuan Ferry ang bagay na ito ay hindi dapat ikalat. Pagkalabas sa pulong matagal pang natigilan si Hanju na napasabing yun ay talagang matinding hakbang. Di nagtagal dumating ang araw ng inner sect examination para sa top 10. Tiningnan ng dumaraming tao, naisip ni Hanju mahirap maging low-key ngayon dapat bang bilisan ko na lang ang panalo ngayon? Sa sandaling yun dumating din si Changyu na may buong cheerleading squad para suportahan si Hanju. Bigla naramdaman ni Hanju ang isang tingin sa kanya, at paglingon nakita niya si Joe Fan na nakatitig sa kanya ng matindi, at ang kanyang mga mata ay puno ng fighting spirit. Doon lumapit din si Mozu para suportahan si Hanju na sinabing Brother Hanju naniniwala ako sa iyo ikaw ang tiyak na kukuha ng first place. Agad na nag-ingat si Changyu kay Mozu sino ka ba? Sabi ni Mozu wala kang pakialam kaya sabi ni Changyu iminumungkahi ko na lumaki ka pa ng kaunti o baka mapunta si Brother Hanju sa bilangguan agad na sumiklab ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Pagkatapos ay biglang sumabat si Sheng Hangsha na sinabing asawa ko. Kaya biglang nagkaroon ng matinding show-off na sinabi ni Changyu anong kapal na tinawag mo siyang asawa talagang kumapal ang hangin sa tatlong babaeng ito. At tila sa kuna ito, sa wakas opisyal na nagsimula ang examination ng unang laban ay si Hanju laban kay Joe Fan. Galit na nagtanong si Joe Fan Hanju sabi mo hindi ka kailanman naging malapit sa mga babae, kaya walang magawa na sumagot si Hanju hindi ko mapigilan ano ang magagawa ko di ko ta kasalanan. Sa sandaling yun itinaas ni Joe Fan ang kanyang kaliwang kamay, na ipinapakita ang isang itim na maliit na kampana sa kanyang palad na mukhang misteryoso ito nga ang innate spiritual treasure ni Joe Fan. Brother Han ibigay mo ang lahat pakiusap huwag kang magpigil, Brother Han ikaw muna. Nang makita si Joe Fan na ganoon ka-confident sa seryoso ni Hanju ang laban. Tatlong sword energies ang lumitaw sa paligid niya, habang ang mga mata ni Joe Fan ay kumislap ng kulay ube, at ang spiritual energy ay bumalat sa kanya. Ipinapakita ang husay na ibinigay ng kanyang spiritual treasure ang absolute defense wala nang sinayang na salita si Hanju at ang kanyang sword energies ay sumugod patungo kay Joe Fan na parang kidlat. Sa gulat ng lahat, ang ipinagmamalaking skill ni Joe Fan ay sinira lang ng atake ni Hanju na nagpatilapon sa kanya na parang saranggola na walang tali. Nagulat ang lahat na tinanong tapos na ba agad? Di nagtagal na pagdesisyonan ng top 5 ang susunod na hakbang ay ang draw lots para sa mga matchups kung saan ang makakabunot ng pulang lot ay direktang makakapasok sa top 3. Casual na bumunot si Hanju ng lot, at nakuha ang may pula kaya naisip niya na kailangan kong sabihin na hindi biro ang supreme lock ko. Sa sandaling ito naaalala ni Hanju na ang pagiging nasa top 3 ay nangangahulugang makakapili siya ng innate cave dwelling ngayong nasa top 3 na ako hindi ba ibig sabihin ito tapos na ang dapat kong gawin. Pagkatapos ng serye ng matitinding laban, sa wakas ay napagdesisyonan ng top 3. Nang magsasabi na sana ang isang elder ng mga patakaran para sa final round. Agad na sumuko si Hanju.
Sinabi niya na naubos ko na ang aking spiritual power para manalo ng mabilis sa nakaraang laban kay Joe Fan at hindi pa ako nakaka-recover, handa akong tanggapin ang ikatlong pwesto. Tiningnan ng matalim ng elder si Hanju, pagkatapos ay inihayag na nakuha ni Hanju ang ikatlong pwesto. Sa sandaling ito nakatanggap din si Hanju ng kanyang system reward ang Golden Sekei the Mystical God Robe, isang 7th grade spiritual treasure na maaaring automatikong depensahan ang atake ng kalaban na kayang pigilan ang atake mula sa isang spirit transformation cultivator sa pinakamataas nito kung spiritual power ay ipinasok dito at mapapahusay ang defensive power nito. Agad na tuwang-tuwa si Hanju hanggang sa manglabo ang kanyang mata. Pagkatapos ng examination, dinala ng Daolei Elder ang top 3 sa main peak hall. Sa oras na yun dumating si True Person Jingshu sa harap nila na sinasabi na bilang isang reward ang tatlong innate cave mansions ay pipiliin muna ng first place. Sa isang lapat ng kanyang kaliwang kamay, tatlong light spheres ang lumipad agad at pinaliwanag na bawat innate cave mansion ay lumapag sa gilid ng mga bundok sa labas ng 18 peak ng Jade Creek. Ang mga light spheres na ito mula sa mga cave mansions ay gagabay at mamumuno sa iyo. Matapos gawin ng unang dalawa ang kanilang mga pagpipilian, nanatili ang isang puting light sphere. Ang energy attribute ng mansion na ito ay medyo halo-halo ngunit ang konsentrasyon ng spiritual energy nito ay maihahambing sa isang spirit pool. Nakita ito ni Hanju at hindi halos mapigilan ang kanyang kagalakan kasi ito ang pinakaangkop para sa aking cultivation na may 6 na spiritual roots. Di nagtagal sinundan ni Hanju ang light sphere patungo sa kanyang cave mansion. Hindi na siya makapaghintay na kunin ang Golden Sekei the Mystical God Robe. At agad itong isinuot. Nang maisuot para itong bagong damit ng isang emperor ganap na hindi nakikita, pero naramdaman ni Hanju ang isang seguridad na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Lumipas ang kalahating buwan ng ganito. Isang araw, dumating sina Zhao Fan at Mo Fachu sa labas ng cave mansion ni Hanju at hindi maiwasang magtaka ni Zhao Fan, ito ba talaga ang cave mansion ni Hanju? Itinuro ni Mo Fachu ang ilang malalaking karakter sa labas ng kuweba na nakasulat ang pariralang isang sandali ng pagtitiis ang humahantong sa malawak na kalangitan at karagatan. Ito ay walang duda na mansion ni Hanju sa isang tingin. Nang marinig ni Hanju sa loob ang boses ni Mo Fachu, agad siyang lumapit sa entrada. Ano ang nagdala sa inyong dalawang brothers dito? Ipinaliwanag ni Mo Fachu kamakailan naglabas ang sekta ng maraming misyon tungkol sa Asher Nether Demon Sect. Interesado ka bang sumali sa amin? Gusto mo bang sirain ang isang branch ng Asher Nether Demon Sect? Naimbestigahan ko na ang branch na yun ay may maraming spiritual pills at makapangyarihang medisina at tiyak na makakatulong sa iyong cultivation. Gayunpaman diretsyong tumanggi si Hanju nang walang pag-aalinlangan. Salamat sa kabutihan mo pero ayoko munang umalis kasi kailangan kong mag-seclude para makapag-breakthrough. Hiling ko sa inyong dalawa ang isang hinaharap na kasing ganda ng bulaklak. Nang marinig ito agad na sinabi ni Mo Fachu kung sasama ka sa misyon ng Tribulation Crossing pill na aming makukuha ay ibibigay muna sa iyo, kaya biglang huminto si Hanju, kaya naisip ni Mo Fachu na naantig si Hanju nito. Talagang para imbitahan si Hanju, kailangan nating pag-usapan ang cultivation. Ang cultivation ay hindi lang nangangailangan ng mga pagkakataon kundi pati na rin ng isang stepping stone. Kung walang stepping stone hindi makakarating ng malayo. Pero hindi siya sang-ayon. Ng tingin sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat, kasi sa katunayan ay tinitingnan niya ang mga pagpipilian na ibinigay sa kanya ng system na nagsasabing nakatanggap ka ng imbitasyon mula sa iyong mga kapwa-disipulo sa harap ng kasikatan at kayamanan. Mayroon kang mga sumusunod na pagpipilian. Ang una ay sumang-ayon sa kanila at magkasamang magtamo ng merito at makakuha ng low-grade spirit stone. Pangalawa ay tanggihan sila at mag-cultivate ng low-key lang at makakuha ng magical tool. Kaya nang makita ang mga opsyon na ito natigilan si Hanju. May choice pa ba? At sabay agad niyang tinanggihan ang kanilang imbitasyon. Makalipas ang 2 taon, sa wakas ay napagbuti ni Hanju ang kanyang 6 series spiritual power at sinimulan niyang mag-breakthrough sa Golden Core. Sinasabi na 2 o 3 lang sa bawat 10 foundation establishment cultivators ang nagtatagumpay sa pag-breakthrough. Hindi dahil sa nakakatakot ang heavenly tribulation, kundi dahil sa inner demons. Sinasabi na ang inner demons ay napaka-nakakatakot at malakas na maging ang mga immortal ay natatakot sa kanila. Pero nang makasalubong ng inner demons si Hanju, pinagsisihan nito ang pagsilang. Patuloy nitong tinutokso si Hanju na sinabing sapat ka ng malakas, hindi mo na kailangang magtago pa, ipakita mo sa mundo ang iyong lakas. Kung gusto mong maging lubos na mabait at makarating sa pagiging santo o baligtarin ang lahat ng nilalang at gumawa ng unilateral decisions para sa lahat ng panahon, nakasalalay ito sa iyong isang pag-iisip. Sino ang makakaalam na pagkatapos marinig yun ay nagtanong si Hanju, yun na ba ang inner demon? Pagkatapos sa isang kaway ng kanyang kamay, nilipol niya ang inner demon, at pagkatapos ay kailangan na lang niyang mag-concentrate sa pagharap sa heavenly tribulation.
7 araw pagkatapos matagumpay na nakapasok na si Hanju sa Golden Core Realm, ginantimpalaan ng system si Hanju ng isang Supreme Magical Sword. Ang Kilin Sword, ang espada na ito na gawa sa mga litid at buto ng isang kilin, ay naglalaman ng kaluluwa ng isang kilin at may epekto ng pagtataboy ng kasamaan, at nakuha rin niya ang isang divine ability, ang Six Path Soul Engravings. Gayunpaman, ang talagang nagpasaya kay Hanju ay ang pagtaas ng kanyang lifespan. Agad siyang nagtakda ng isang maliit na layunin para sa sarili na makapag-breakthrough sa nascent soul sa loob ng 100 taon. Pagkatapos ay nagpasya siyang magpahinga at tingnan ang friends circle niya, ngunit nagulat siya sa nakita. Nalaman niya na si sect leader Li Qingzi ay inatake ng demonic path cultivators ng maraming beses. Ang sect leader ay inatake ng demon cult ng napakaraming beses. Ang paglagi sa Jade Pure Sect ay maaaring hindi ligtas. Baka inatake na ng Asher Nether Demon Sect ang Jade Pure Sect. Nagtataka ako kung kumusta ang master ko. Mas mabuting puntahan at panatajin siya, kaya agad siyang umalis patungo sa Great Hall ng Jade Seclusion Peak. Gayunpaman, sa daan nagkakagulo ang Jade Pure Sect na may mga usok ng kaguluhan sa lahat ng dako, at maraming sugatan. Dali-daling pumunta si Hanju sa Great Hall para magbigay galang kay Shizuan Ferry. Pinaikit ni Shizuan Ferry ang kanyang mga mata na sinabing, buti na isipan mo pang bumalik, akala ko ay nagtaksil ka na sa sekta. Nahihiya si Hanju nang magpapaliwanag na sana siya. Patuloy ni Shizuan Ferry na ang Jade Pure Sect ay malapit ng harapin ng isang hindi pa nagaganap na sakuna. Bibigyan kita ng pagkakataon, maaari ka ng direktang umalis sa Jade Pure Sect. Kaya nang marinig ito, nagulat si Hanju. Kasabay nito nakatanggap siya ng pagpipilian mula sa system. Ang sect leader ng Jade Pure Sect ay nasa panganib na hindi tiyak ang buhay at kamatayan. Mayroon kang mga sumusunod na pagpipilian. Una ay umalis sa Jade Pure Sect at gumala sa mundo ng cultivation at makatanggap ng energy gathering pill, at pangalawa ay manatili sa Jade Pure Sect hanggang sa masira ito o sumuko ang Asher Nether Demon Sect sa pag-target sa Jade Pure Sect at makatanggap ng magical tool at isang spell manual. Sa katunayan, gusto sana niyang piliin ang unang opsyon, pero pagkatapos ay dahan-daang nagtanong, paano po kayo, master? Nananatiling kalmado si Shizuan Ferry na sinabing, mabubuhay o mamamatay ako kasama ng Jade Pure Sect. Kung ganoon, kung gayon ako bilang iyong disipulo ay mabubuhay o mamamatay din kasama ng aking master. Sa sandaling ito tumaas ang kabutihang loob ni Shizuan Ferry kay Hanju sa 3 star. Biglang may naisip si Hanju, hindi ba pwedeng maging cultivation partner si master kung umakyat pa ito ng isa pang star? Nagulat si Shizuan Ferry na sinabing, hindi ba takot ka sa kamatayan? Lahat ay namamatay, alinman sa kasinggan ng balahibo o kasing bigat ng bundok. Hinahabol ko ang immortalidad, pero ayoko namang iwan ang master ko. Samantala naisip niya sa kanyang sarili, maliban kung makaharap ako ng isang hindi mapigil ang kalaban, tiyak na uunahin ko ang sarili kong buhay. Pero wala naman akong gaanong naituro sa iyo, hindi mo kailangang gawin ito. Hindi, kahit hindi mo ako direktang tinuruan, malalim ang iyong kabutihan. Ilang beses na ipinaglaban ni Master ang mga pagkakataon para sa akin at tinulungan akong lutusin ang ilang posibleng problema. Lahat ng ito ay itinatago ko sa aking puso. Ang mga salitang ito ay talagang mula sa puso ni Hanju. Sa buhay na ito si Shizuan Ferry ang taong pinakamabait sa akin. Nang makita ang taos-pusong salita ni Hanju, hindi maiwasang ngumiti ni Shizuan Ferry. Pagkatapos ay nagtanong siya, nakaranas ka ba ng anumang paghihirap sa iyong cultivation? Kamakailan maaari kang mag-cultivate kasama ko tulad ni Chang Yu? Mahina na sumagot si Hanju, hindi naman po, hindi na kailangan pang guluhin si Master. Kaya nang marinig ito natigilan si Shizuan Ferry at naisip na buwisit na bata, ayaw mo talaga ng gabay ko. Pagkatapos umalis si Hanju, ibinigay ni Shizuan Ferry ang isang storage bag kay Chang Yu, at sinabing tulungan mo ang junior brother mo. Ayon sa inutos ko, lahat ay nasa storage pouch na ito. Nang bumalik si Hanju sa kanyang cave mansion, nakita niya si Chang Yu doon. Lumalabas na inutusan siya ni Shizuan Ferry na tumulong sa pag-ayos ng cave mansion ni Hanju. Isang formation ang itinayo sa entrada para itago ang bibig ng kuweba. Kung may sumubok na pumasok ng puwersa, makukulong sila sa isang illusion at hindi makakalabas. Gayun din nagtanim ng spiritual herb sa loob ng kuweba para palakasin ang nakapaligid na spiritual energy. Dahil dito tuwang-tuwa si Hanju, kaya mabilis siyang nagpasalamat sa kanyang senior sister at master. Hindi na kailangan ng pasasalamat, paano kung lumipat ako pagkatapos ng ilang sandali para samahan ka? Agad na lumunok ng kaba si Hanju at maingat na sinabing, senior sister, plano mo bang sipsipin ang spiritual energy sa cave mansion ko? Agad na nagalit si Chang Yu hanggang sa manginig ang buong katawan. At sinabing, cultivation, puro cultivation lang ang alam mo, makaalis na nga. At doon nagkulong si Hanju sa kanyang cave mansion sa loob ng isa pang 5 taon, at nasa 3 antas na siya ngayon ng Golden Core Realm.
Isang araw nagbabrowse siya sa kanyang friends circle at napansin na sina Mo Fachu at Joe Fan ay nakapasok din sa listahan. Ang mga kaibigan mong sina Mo Fachu at Joe Fan ay inatake ng demonic path cultivators. Muli siyang nakaramdam ng swerte na hindi siya sumama sa kanila noon. Doon biglang nag-alert ang system na detect ang isang individual na innate destiny, kaya agad na tiningnan ni Hanju ang history. Ang taong ito na nagngangalang Chen Santian ay isang ipinanganak na demon embryo, ngayon ay isang main core disciple ng Asher Nether Demon Sect. Sa sandaling ito sa labas ng cave mansion ni Hanju, isang lalaki na nakaitim ang nakatingin sa inskripsyon ni Hanju at binasa isang sandali ng pagtitiis ang umahantong sa malawak na kalangitan at karagatan. Haha, nakakatawa talagang duwag ang mga tao ng Jade Pure Sect. Nagtaka siya paano nagkaroon ng ganito kalalaking karakter sa masukal na lugar na ito. Ito kaya ay isang cave mansion pero hindi siya makahanap ng anumang pinto. Sa sandaling yun si Hanju sa entrada ng cave mansion ay narinig si Chen Santian na tinawag siyang duwag. Sa galit lumabas ang ugat sa kanyang katawan at matapos makumpirma na mag-isa ang lalaki, matigas niyang sinabi, sige, tapos ka na. Nang biglang naramdaman ni Chen Santian ang isang murderous aura bago pa siya makapag-react, tatlong sword energies na parang kidlat ang tumago sa katawan ni Chen Santian, na itinilapon siya ng ilang dosenang metro ang layo na parang sako, at may tatlo pang sword shadows na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Sa takot sumigaw si Chen Santian na sinabing, Elder, pakiusap, puminto ka. Tanong ni Hanju, ano ang ginagawa mo sa Jade Pure Sect? At sagot ni Chen Santian na lahat ay isang misunderstanding lang, Elder, dumadaan lang ako dito. Nagpapanik sa loob si Chen Santian na naiisip na inimbestigahan ko at wala akong nakitang ganoong makapangyarihang sword cultivator elder sa Jade Pure Sect, ito kaya ay ang Supreme Elder ng Jade Pure Sect. Si Hanju lumitaw sa likod ni Chen Santian nang hindi nalalaman kung kailan ay nagsabi Chen Santian, innate demon embryo at isang major disciple ng Asher Nether Demon Sect. Kung ibibigay kita sa Jade Pure Sect, ano sa tingin mo ang magiging kapalaran mo? Nagkagulo ang puso ni Chen Santian at naisip paano niya nalaman ang aking background, kaya mabilis na lumingon si Chen Santian para magmakaawa kay Hanju. Pero nang makita niya si Hanju na napakabata pa at nasa ikasyam na antas lang ng foundation establishment ito, kaya ay ang disipulo ng elder, habang nag-aalangan naman si Hanju na kung papatayin niya ito o ikukulong ay kung sakaling madakip ang aming sect leader, magagamit ko kaya siya bilang kapalit para sa pagpapalitan. Hindi niya alam, biglang sumugod si Chen Santian sa likod ni Hanju, inilagay ang kutsilyo sa leg ni Hanju at sumigaw pabalik sa cave mansion, Elder, hayaan mo akong umalis, kung hindi papatayin ko ang disipulo mo. Agad na natigilan si Hanju na sinabing, well, para lang magkaintindihan tayo, wala akong disipulo. Agad na binitiwan ni Chen Santian ang espada sa kanyang kamay at lumuwad ng biglaan na pinagpapawisan ng husto na sinabing, Elder, nagbibiro lang ako. Samantala nagmumura siya sa kanyang puso na iniisip, Elder, sa ikasyam na antas ng Foundation Establishment Realm, sino ang maniniwala niyan? Marahil ay isang trick lang ito para linlangin ang mga mata ang pagpigil sa akin ng direkta, at alam pa ang aking background. Ang Elder na ito ay marahil isang napakahusay na tao kaya imposibleng tumakas. Natigilan si Hanju at naisip, isang major disciple ng demon cult ito na ba yun? Masyado ba siyang mahina o masyado bang malakas ang 3 pure shadow sword? Pagkatapos ay lumakad si Hanju patungo sa kuweba at sinabing, ikaw sumama ka sa akin. Orihinal na gusto ni Hanju na ibigay si Chen Santian sa kanyang master, pero dahil alam na tiyak na susubukan itong tumakas ng desperado, at alam ko lang kung paano pumatay, wala akong kapangyarihan para pigilan siya. Nang naisip ito, biglang inutusan ni Hanju si Chen Santian na atakihin siya ng buong lakas gamit ang espada, kaya agad na nang inig si Chen Santian at naisip ang elder na ito ay siguradong naghahanap ng dahilan para patayin ako. Takot na takot kaya bigla niyang sinabi, Elder, alam kong mali ako, talagang napagtanto ko ang aking pagkakamali, pero sabi ni Hanju, Terra, na subukan mo na para hindi ka na palaging mag-iisip na ayambush ako. Natatakot si Chen Santian na iniisip na siguradong trap na naman ito para sa kanya. Natigilan si Hanju at naisip, nakakatakot ba ako ng ganoon? Ang major disciple na ito ng demon cult ay napakaduwag, kaya pagkatapos ay inutusan niya ito na okay, sige, mula ngayon manatili ka dito, magtatanim ka ng spiritual herbs at maglilinis para sa akin, at syempre maaari ka ring mag-cultivate. Lumipas ang isang taon, at nakita ni Chen Santian na palaging nagko-cultivate si Hanju at hindi kailanman umaalis. Naisip niya, masyadong devoted sa cultivation ng elder, hindi kailanman umaalis, isang taon na ako dito at kung magpapatuloy pa ito, maantala ang pagpapadala ng impormasyon sa aking sekta. Bilang isang main core disciple na hindi bumabalik ng ganoon katagal, tiyak na nag-aalala ang mga elder at ang master ko sa sekta, ano ang dapat kong gawin? Dapat ba akong magtaksil sa kanya? Agad tinipon niya ang spiritual energy sa kanyang kamay at sumalakay ng palihim kay Hanju. Naramdaman ni Hanju na may mali at lumingon lang para tumingin,
Pero bigla nagbago ang kapaligiran at dali-daling ipinaliwanag ni Chen Santian, pasensya na sa abala, may lamok kasi pupunta muna ako para linisin ang kuweba ngayon. Dapat makakuha ng mas maraming sikat ng araw ang Elder, pero nag-alert ang system na ang galit ni Chen Santian kay Hanju ay umabot na sa 4 na star, kaya natigilan si Hanju. Hindi ko siya pinahirapan itong nakaraang taon at ngayon ang galit ay umakyat pa sa puntong wala nang balikan. Talagang nakakagulo ito. Samantala nag-iisip si Chen Santian, kapag nakatakas ako kailangan kong ipaghiganti ang mga nasayang kong oras dito. Biglang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat, kasi isang butas na kasing laki ng ulo ng tao ang lumitaw sa dibdib ni Chen Santian gawa ng atake ni Hanju. Sinabi ni Hanju na binigyan kita ng pagkakataon at sinayang mo ito, ang pagiging masunurin ay mayroon pa ring halaga bilang isang pamalit, pero ngayon hindi na kailangan. Nagsimula na ring sumakit ang ulo ni Hanju, iniisip ang klise sa mga nobela. Patayin ang minion at darating ang boss, pero pagpatayin ng boss ay darating lang ang mas malaking boss. Totoo nga, dahil isang madilim na enerhiya ang dahan-daang lumabas mula sa katawan ni Chen Santian at isang figura ang lumitaw mula sa madilim na enerhiya. Nagsalita ito na, napakagaling, pinatay mo ang aking minamahal na disipulo, mamamatay kayong lahat. Mangangahas ka bang sabihin ang iyong pangalan? Ako si Cao Cao at ikaw. Ako si Zhang Kanmo mula sa Nether Demon Sect. Cao Cao, tatandaan kita, maghintay ka sa iyong kamatayan. Pagkatapos sabihin ito, naglaho siya sa hangin. Sa sandaling ito nag-alert ang system na nagkaroon ng galit si Zhang Kanmo sa iyo at kasalukuyang 5 star ang antas ng galit, kaya nagpanik sa loob si Hanju. Grabe naman, 5 star talaga ang taas. Pagkatapos ay binuksan ni Hanju ang listahan ng relasyon at nakitang nasan Soul Realm level 8 si Zhang Kanmo at naisip wala pa siya sa spirit transformation, kaya ko pa rin siguro siyang harapin at mas mabuti ring makipag-ugnayan sa sekta para magpadala ng tao para maglinis.